Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay kwento ng batang nagngangalang Aya. Si Aya ay nasa edad 11 taong gulang pa lamang at ulila na sa magulang. Ang tanging kasama nito sa buhay ay ang kanyang lola Magda na isang albularya. Hindi alam ni Aya ang patungkol sa mga magulang nito dahil hindi kailanman ito ikinuwento sa kanya ng kanyang lola Magda. Batid kasi ni Aya na galit ang kanyang lola Magda kapag nababanggit o nagtatanong siya patungkol sa kanyang mga magulang. Dahil isa lang ang laging tugon ng kanyang lola Magda sa kanya at ito ay huwag umano silang tularan. Kaya naman hindi na din nagpupumilit pa si Aya na alamin ang tungkol sa mga magulang nito. Kahit kasi kapos ay napupunuan naman ni lola Magda ang mga pangangailangan nito kahit papaano. Mula sa mga gamit hanggang sa pagpapaaral sa kanya ay pinagsusumikapan ng matanda. Bukod kasi sa pagiging albularya na wala namang kita, ay may munting lupain si Lola Magda na may mga tanim na saging at mga kamote. May mga alaga din silang mga manok na kanilang kinakatay o kaya naman na ibinebenta pag may mga kailangan silang bilhin. Palaging sinasama ni Lola Magda si Aya kapag may ginagamot ito. Kaya naman nasasanay na din ang bata at marami na din itong natututuhan. Aya po, dali na. Bumangon ka na dyan. Mahuhuli ka na sa pagpasok mo. Apo Lola, babangon na po. Bumangon na nga si Aya at naligo. Pagkatapos ay nag-almusal na ang maglola. O dali na, kumain ka na. Para hindi ka na mahuli pa sa pagpasok mo. Apo Lola, Matapos kumain ay nagpaalam na si Aya para pumasok ng kanilang paaralan. Wala namang problema si Aya sa kanilang paaralan dahil matalino ito. Pero higit sa talino ay may kakayahan din itong makakita ng mga nilalang na hindi basta-basta nakikita ng mga ordinaryong mga tao. Kagaya ng mga engkanto at maligno. Para kay Aya ay pangkaraniwan na lamang sa kanya ang mga ganitong bagay dahil nga sa palagi itong sumasama sa kanyang lola Magda sa tuwing ito nga ay manggagamot. Pero kahit ilang ulit nang nakakasama si Aya sa kanyang lola ay hindi pa ito nakakakita ng aswang. Kaya naman gusto ng bata na makita kung ano itsura ng mga ganitong nilalang. Nang matapos ang umagang klase nila Aya ay tumambay ito sa ilalim ng puno kung saan din ito kumakain ng kanyang tanghalian. Habang kumakain ito ay lumapit naman sa kanya ang kanyang kaklase na si Kiray. Aya, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Bakit mo naman ako hinahanap, Kiray? Para sabay tayong kumain? Bakit ka ba nandito sa ilalim ng puno nakatambay? Mas payapa kasi dito kaysa dun sa kantina. Ang sabagay, pero hindi ka ba natatakot na mag-isa dito, Aya? Alam mo na, baka mabati ka dito ng mga engkanto o kaya ay maligno. Wala namang maligno dito sa paaralan natin, Kiray. Engkanto oo, meron, pero mabait naman. O, ano? May nakikita kang engkanto, Aya? Oo naman, nakikisali pa nga sa atin minsan pero mabait naman yun, kaya hinahayaan ko lang. Teka, bakit ka nakakakita ng engkanto? Siguro, dahil sa lola ko. Alam mo namang albularya ang lola ko, hindi ba? Oo nga pala, no? Tinuturuan ka ba ng lola mo, Aya? Kung minsan, tinuturuan niya ako. Pero minsan, nakakatama din at sumasama din ang pakiramdam ko kapag may pangontrang ginagawa ang lola ko. Pero sabi niya, tiisin ko lang daw at masasanay din ako. Bakit nasasaktan ka pa sa pangontra na ginagawa ng lola mo? Pag malakas sa pangontra ang ginagawa ni lola, minsan nga, napaso pa ako ng masagi ko ang bote na may lamang pangontra. Paano nangyari yun? Hindi ba sa mga aswang lahat engkanto? Gumagawa ng mga pangontra ang mga albularya, Aya? Hindi naman. Ang sabi ng lola ko, pwede din tumalab sa tao. Ang sabi nga niya, nang napaso ako, mabisa daw yun at kahit tao ay tinatablan. Ganun ba, Aya? Kiray, magaling din kasi si lola ng albularya. Nilalagyan niya ng langis ang paso ko. Kinabukasan, magaling na agad na parang walang nangyari. Ang galing naman pala ng lolo Magda mo. Halika na, kain na tayo, Aya. Eto, hati tayo sa ulam kong adobo. Maraming bawang yan, kaya masarap. Wow, masarap nga ng Kiray. Pero bakit puro taba yan?
Ang taba mo na nga. Tapos puro taba pa yung kinakain mo. Eh masarap pag maraming taba eh. Sige, pahingi ako. Pero gulay lang ang ulam ko ha. O eto, kuha ka dito ng pakpit para naman masustansya yung pagkain mo. Yung kalabasa lang. Huwag na yung ampalaya ayo. Ang pait eh. Hindi masarap. Hindi kiray. Masarap yan. At saka masustansya nga ang ampalaya. Sige, pero konti lang ha. Nagbigayan nga ang dalawa ng kanilang mga ulam at kumain na sila. Matapos kumain ang dalawa ay tumambay na muna sila sa ilalim ng puno at humiga habang nagkukwentuhan. Ayo, hindi ba sabi mo? Sumasama ka sa Lola Magda mo sa panggagamot. O Akiray, bakit? Kung ganun, nakakita ka na ba ng aswang? Hindi pa Akiray. Gusto kong makakita nun eh. O, hindi ka ba natatakot Ayo? Hindi, basta kasama ko ang Lola Magda ko, hindi ako natatakot. Eh paano? Pag ikaw lang mag-isa, hindi ka ba matatakot? Matatakot siguro. Pero ang sabi ni Lola sa akin, huwag daw akong matakot. Kasi pag nalaman daw ng aswang na natatakot ka sa kanya, mas madali kanyang makukuha. Ganun ba? Pero pangit daw yun at nakakatakot. Kaya tsak na matatakot ka talaga pag makakita mo, lalo na pag sa gabi. Hindi ko alam Kiray, kasi hindi pa naman ako nakakakita ng aswang. Matapos magpahinga sa ilalim ng puno ay bumalik na ang dalawa sa kanilang silid-aralan at doon na tumambay hanggang sa magsimula na muli ang kanilang panghapon na klase. At dahil nasa malayong lugar pa nakatira ang iba nila mga kaklase, ay maaga silang pinapauwi. 3:00 pa lamang ng hapon ay uwian na nila. Kaya nang matapos ang kanilang klase, ay umuwi na si Aya sa kanilang bahay. Ayo, sandali. Hintay. O bakit Kiray? Pwede ba akong sumama sa inyo? Ha? Sasama ka sa amin? Malayo ang bahay namin. Ayos lang Ayo. Gusto ko kasing makita kung anong ginagawa ng lola mo eh. Wala naman siyang ginagawa sa bahay pag wala siyang ginagamot. Nagtatanim lang siya ng kamote ron. Gusto ko kasing makita ang mga pangontra na sa aswang eh. Kaya isama mo na ako Aya. Bakit ba? Bakit ba gusto mong makita ang mga pangontra ng lola ko? At saka ngayon ka lang nagka-interest doon ah. Bakit Kiray? May problema ka ba? Ang totoo Aya, si Nanay Susan ko kasi parang inaaswang. Kasi palagi siyang puyat at matamlay nung dinala naman siya ni tatay sa doktor. Ayos naman daw siya. Bakit mo agad hindi sinabi? Hindi naman ako sigurado Aya eh. May kutob lang ako. Kahit na, dapat sinabi mo na kaagad sa akin nang nasabihan ko si Lola at patingnan natin siya. Hindi naman niya nagpapabayad eh. Sige Aya, maaari niyo bang punta ng bahay namin para matingnan si nanay? Naman Kiray. Tara, sama ka sa amin para masabi natin kay Lola at baka makakita na din tayo ng aswang nito kung sakali na inaaswang ang nanay mo. Lumakad na nga ang dalawa patungo sa bahay nila Aya. Pagdating nila, nakita nila si Lola Magda na nagwawalis ng mga tuyong dahon para sigaan. Lola, andito na po ako. Mabuti naman na po at nakauwi ka na pala. Teka, bakit kasama mo si Kiray? May sasabihin daw si Kiray sa'yo Lola. Ano yun Kiray? Kasi, sabi po ni Kiray, inaaswang daw po ang nanay niya pero hindi po siya sigurado. Si Kiray ba magsasabi o ikaw na lang nga Aya? Pasensya na po. Kiray, sabihin mo na kay Lola. Kasi Lola Magda, si Nanay Susan po, may kutob akong inaaswang po kasi buntis po siya. Ano? Inaaswang ang nanay mo? Hindi po ako sigurado Lola. Kasi po, palagi na lang po kasi siyang matamlay at namumutla. Dinala naman po siya ng tatay ko sa doktor pero wala namang nakitang sakit kay nanay. At ang sabi, pagpahingahin lang daw po. Ganun ba? May itatanong ako sa'yo Kiray. May nakikita ka bang hayop sa labas ng bahay niyo? Kagaya na lamang ng aso, kalabaw o gansa, o kaya naman ay paniki at ibon? Apo, meron po. May nakakita akong itim na aso kapag mga ganitong oras. O kaya ay sa gabi po Lola Magda, hindi nga natatakot pugawin eh. Hindi umaalis. Ganun ba? Ang aga naman yata nilang magpakita ngayon. Sige, pupuntahan namin sa bahay niyo, ang nanay mo. Sige po Lola Magda, salamat po. Ano pong ibig niyang sabihin na maaga nagpapakita Lola Magda?
Ano pa nga ba, Apo? Syempre mga aswang. Malapit na kasi ang tagsibol ng mga laboong. Kaya nagsisilitawan na sila. Ano po? Mga aswang lola? Ang ibig sabihin, ito ang inaaswang ng nanay ni Kiray. Malalaman natin yon kung sakaling mapuntahan natin na po. Kaya dali na, magbihis ka na. Hapon na, para bago magdilim ay makarating tayo sa bahay nila Kiray. Sige po lola, sandali lang Kiray ha. Magbibihis lang ako. Pasok ka muna sa loob. Pumasok nga sila ng bahay at nakita ni Kiray na madaming mga kung anong mga langis si Lola Magda sa may lamesa. Merong may mga lamang dahong ugat ng puno at ang iba ay may mga ahas pa na nakasilid sa bote. Tama ka pala Aya no? Maraming lang si Lola Magda. Kiray, lahat yan mga pangontra sa mga masasamang nilalang. Sandali, papasok lang ako sa silid para magbihis Kiray ha. Sige Aya. Pumasok na nga ng silid si Aya para magbihis at nakita naman ni Kiray na naghahanda ng gamit si Lola Magda at kumuha ito ng mga bote na may lamang mga langis at kabilang sa kinuha nito ang bote na may lamang patay na ahas na nakababad sa langis. Kaya naman nagtanong ito kung ano ang bisa ng mga ito. Ito bang langis na may nakababad na ahas, Kiray? Mabisa kasi ito pantanggal lang sa bulag ng aswang. Ipapahid ko ito mamaya sa nanay mo para naman mawala na ang kung anong marka na ginawa sa kanya ng aswang kung meron man. Talaga po Lola? Ang galing naman yan. Maaari po ba akong humingi niyan? Ano ka mo? Hihingi ka. Aanhin mo naman ito. Gagamitin ko po kapag kailangan. Nako, hindi pwede Kiray. Mababaliwala din kapag binigyan kita nito. Mabisa nga ang langis na to na pangontra pero kailangan mong dasalan nito kada Biyernes para magpatuloy ang bisa. Ganun ba Lola? Akala ko pwede nang magamit. Huwag ka mag-alala. Akong bala sa nanay mo mamaya. Sige po, maraming salamat po Lola Magda. Ilang sandali lang ay lumabas na ng kwarto si Aya na nakabihas na. Kaya naman hindi na rin sila nag-aksaya ng panahon at lumakad na sila patungo sa bahay nila Kiray. Ano po? Handa ka na ba? Apo Lola Magda, tayo na po sa bahay nila. Kaya naman dito ay lumakad na nga sila dahil mag-aalas 5 na din ng hapon. Nang malapit na sa bahay nila Kiray, ay nakita kaagad nila ang kanyang nanay Susan sa labas ng bahay na nakatambay at hinihintay pala nito si Kiray dahil magdidilim na ay hindi pa ito nakakauwi. Kaya naman nang makita ang anak ay napanatag na ito. O anak, bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako nag-aalala sa iyo ah. Akala ko may nangyari na sa'yo. Patawad po Nay, kasi po pumunta pa po ako sa bahay nila Aya. Ha? Bakit? May problema ba? Magandang hapon, Susan. Magandang gabi na pala. Magandang gabi din ho, Aling Magda. May kailangan ho ba kayo sa akin? O may ginawa bang kalokohan ng anak kong to? Nako, wala. Ang totoo, nag-aalala lang sa'yo ang anak mo. Mukhang tama nga si Kiray sa kutob niya. Ho? Ano ho yun? Mabuti sa loob ng bahay na lang tayo mag-usap. Maaari ba? At madilim na. Sige ho, pasok ho kayo. Pumasok nga sila ng bahay at pinaupo sila ni Susan. Upo muna ho kayo, Aling Magda. Aya, maraming salamat. Kayo lang ba ni Kiray dito? Wala bang asawa mo? Wala ho, nasa trabaho. Lingguhan lang ho ang uwi niya. Kaya naman pala, malalakas ang loob at wala kayong kasama dito. At nalalayo pa ang mga kapitbahay niyo. Oo, Aling Magda, sa asawa ko kasi ang lupa na ito. Kaya dito kami nagpatayo ng bahay. Para ho tahimik at malayo sa iba. Pero, hindi ko kayo maintindihan, Aling Magda. Ano ho bang problema? Alam mo bang inaaswang kasusaan? Oh? Inaaswang ho ako? Oo, may marka na nga ng paligid ng bahay niyo. Tama pala si Kiray. Ho? Paano naman ho nalaman ni Kiray na inaaswang ho ako, Aling Magda? Kasi Nay, palagi ka na lang pong binabangungot sa gabi. Saka po palagi po ako nakakakita ng malaki at itim na aso dyan sa labas natin. Masama ho talaga kasi ang kutob ko Nay. Kaya sinabi ko kay Aya, kasi albularya ang lola niya. Apo Aling Susan, naamoy ko po ang langsin nila. Saka hindi lang po isa, 3 po sila kasi magkakaiba ang amoy. Bigla namang nagulat at lumaki ang mga mata ni Lola Magda sa sinabi ni Aya. Ano sabi mo po? Naamoy mo sila? Apo, ang marka po nilang iniwan. Isa po sa harapan, isa sa kilid, at isa po sa may likod ng bahay nila Kiray Lola. Wow, ang galing mo naman Aya.
nalaman mo agad na 3 aswang ang bumibisita sa amin? Siyempre, magaling magturo sa akin si Lola Magda. Napawi ka naman sa isip nito si Lola Magda dahil wala naman siyang itinuro kay Aya na ganon. Sa isip ng matanda ay unti-unti nang nagigising ang masamang dugo ng kanyang apong si Aya. Hindi ko alam na inaaswang na ho pala ako. Mabuti na lang pala't matalas ang pakiramdam nitong si Kiray ko. O Susan, matalas ang pakiramdam ng anak mo. Baka nga maging albularya yan balang araw. Ano po? Magiging albularya ako, Lola Magda? Malay mo, interesado ka sa mga ginagawa ko, hindi ba? Kukunti lang kasi ang mga batang nagkaka-interesa mga ganitong bagay at kaalaman. Kaya ako nasabing baka maging albularya ka balang araw, Kiray. Oo nga, Kiray. Tapos ay tawagin ka na albularyang tibachoy. Ano ka, Aya? Mataba nga ako, pero papayatin ako pag malaki na ako. Hindi ba, Nay? Oo, papayat ka kung hindi ka gigising sa gabi para kumain. Daig mo pa minsan ng pusa kung magbukas ng kaldero natin eh. Kaya pala mataba ang Kiray at tirader ka pala ng kaning lamig. Tumawa naman silang lahat. Pero sinabi ni Kiray na dahil nga din doon ay nalaman niya ang ilang mga hayop na umaaligid sa kanilang bahay tuwing gabi at madaling araw. Nagagawa niya ring gisingin ang kanyang nanay kapag nabinabangungot ito. Dito napagtanto ni Lola Magda na may kakayahan nga din si Kiray dahil hindi umuubra dito ang mga hipnotismo at sa bulag ng mga aswang. Ano na po ang gagawin natin, Lola? Maghahanda tayo po. Aabang natin ang mga aswang na yon. Babalikin mamaya. Ayos? Makakita na din ako ng aswang mamaya. Ako din, Aya. Sige, aabangan natin sila. Maaari ba kaming manatili dito ngayong gabi, Susan? Oo, sige o Aling Magda. Dito na din ho kayo maghapunan at matulog. Sige Susan, para na din makapaghanda kami ng apo ko. Sige ho, magsasaing lang ho ako paghahanda ng hapunan natin. Tutulungan ko na ako kay Nay. Sige anak, tara na. Sandali Susan, apo. Halika, maghanda tayo ng mga gagawin. Ilabas mo ang langis na pinagbabara ng ahas. Sige po, Lola. Halika Susan, pahiran muna natin ang langis na to ang gilid ng mga mata mo at pati ng ilalim ng ilong mo para malaman mo ang sinasabi namin sa'yo na marka ng aswang. Kumuha nga ng konting langis si Lola Magda at pinapikit si Susan. Saka nito pinahid sa mata at ibaba ng ilong nito at pagkatapos ay dito naamoy ni Susan ang malangsang samyo ng hangin. Ano? Naamoy mo na ba ngayon? Oo, ang langsa nga ho, Aling Magda. Pero tatanggalin naman niya ni Aya. Apo, tara na. Kunin mo dyan ang langis sa pinagbabara ng makabuhay. Eto po, Lola. Akin na. Baka matamaan ka na naman yan. Mapaso ka. Apo, eto po. Lumabas ng bahay ang maglola at kumuha ng langis sa bote si Lola Magda at inilagay sa may baldeng may tubig. Saka hinalo at sinaboy sa may parte kung saan nilagay ng mga aswang ang kanilang mga marka. Ano Apo? Naamoy mo pa ba? Wala na po, Lola. Hindi ko na po naamoy ang marka nila. Magaling nga po. Tandaan mo ang ginagawa natin para kapag wala na ako. At ikaw na lang, madali na sa'yong gawin ito. Bakit, Lola? Saan naman po kayo pupunta at mawawala kayo? Apo, alam kong matalino kang bata. Alam kong matanda na ako. At may sakit pa. Kaya siguro hindi na ako magtatagal pa sa mundong ito. Kaya nga habang bata ka pa, tinuturo ko na sa'yo lahat ng alam ko. Ay naku, Lola. Ayokong pag-isapan yun. Na iniisip ko pa lang ngayon. Naiiyak na ako eh. Darating din ang panahon na mag-iisa ka nila nga po. Kaya tatagan mo ang loob mo. Hiling ko lang na sana dalaga ka na bago ako kunin ng Panginoon ng sa ganoon. Maalagaan mo ng sarili mo. Matagal pa yun, Lola. Kaya hindi ko muna yun iniisip. Lumuhod naman si Lola Magda sa harap ni Aya at tiningnan ng bata. Basta po, tatandaan mo lang palagi. Piliin mo ang pagiging mabuti. Ano man ang tatahakin mo sa buhay, ay palagi kang pumanig sa mabuti at wag sa masama po. Apo, Lola Magda, alam ko po yun. Mabuti naman. Tara na pumasok na tayo sa loob. Matapos makapagluto ay kumain na sila. Ayan, Lola Magda, kain kayo ng marami. Masarap yung luto ni Nanay. Sinigang na baboy. Wow, masarap nga. Paborito ko yan. Sige Aya, Aling Magda, wag na ho kayo mahiya. Kumain lang ho kayo. Salamat Susan. At nagsimula na nga silang kumain. Pagkatapos ay nagligpit na at naglinis na ng katawan sina Kiray at Susan. Susan, pahiram ng hinubad mong damit. Susuotin ko.
Ano ho? Isusuot nyo? Oo, Susan. Para ako umaamoy nila. Imbes na ikaw. Sige ho, Aling Magda. Ibinigay nga ni Susan ang hinubad na damit sa matanda at agad naman itong sinuot ni Lola Magda. At dito ay pinapasok na nito sa kwarto si Susan at naglagay pa ng bawang na kanyang dinurog sa loob. O Susan, tiisin mo lang ang amoy ng bawang para hindi ka nila maamoy dito at ligtas ka. Opo, Aling Magda, wala naman ng problema sa akin ng amoy ng bawang. Sige, para makasigurado lang naman tayo. Lola, bakit po hindi tayo nagsapoy ng asin at aba sa paligid? Kagaya ng ginagawa natin sa ibang inaaswang. Para lumapit sila po, hindi kasi sila makakalapit kapag nagsaboy tayo ng asin at abo sa palibot ng bahay. At isa pa, gusto nyo makakita ng aswang hindi ba? Oo nga pala, no? Kaya pala po, Lola. Ano na po ang gagawin natin? Wala sa ngayon na po, mag-aantay tayo ng pagdating nila. Kaya dito ay pinatay na nila ang ilaw at nag-abang sa sala. Lumipas pa ang ilang oras, lumalim na ang gabi at inaantok na si Kiray. Samantalang si Aya naman ay napakasigla pa. Ang tagal naman ng mga aswang, Aya. Inaantok na ako. Oo nga, pero hindi pa ako inaantok, Kiray. Mabuti pa, matulog ka na muna. Gigisingin na lang kita pag dumating sila mamaya. Ayoko, baka hindi mo ako gisingin eh. Magkakape na nga lang ako. Sige, magkape na lang tayo, Kiray. Lola, gusto mo din ba ng kape? Hindi na po. Hindi na ako nagkakape sa gabi Kayo na lang. Sige po. Pumunta nga ang mga ito sa kusina para magtimpla ng kape. At habang nagtitimpla ng kape si Aya, ay kumuha ng pinggan si Kiray. Anong gagawin mo, Kiray? Bakit ka may plato? Ay di magmameryenda habang nagkakape. Nakita ni Aya na kumuha ito ng kanin, pati na rin ng ulam, at saka naupo sa mesa. Alika, Aya, merienda tayo. Ang galing ng merienda mo, Kiray ah. Kanin at ulam. Nagugutom ako eh. Ang tagal naman kasi ng mga aswang na yun na dumating. Sige, samahan na lang kita dito habang kumakain ka. Kumain nga si Kiray habang nagkakape naman si Aya at nag-aantay ng kanilang bisita. Ilang sandali lang, biglang nag-alulungan na ang mga aso ng kapitbahay nila Kiray. Kaya naman ay biglang napatayo si Aya. Andito na sila, Kiray. Oo? Ganun ba? Sandali, ubusin ko lang tayo. Tumakbo na si Aya sa kanilang Lola Magda sa may sala. Lola, nandito na po sila. Oo po, alam ko. Kaya wag ka mag-ingay. Dito ka lang at lalabas ako. Lumabas nga ng bahay si Lola Magda, dala ang tangsong itak nito, habang nakasilip naman sa siwang ng pinto si Aya. Maya-maya ay sumunod na sa kanya si Kiray. Nabasog ako dun ah. Andiyan na ba sila, Aya? Oo, kasi naaamoy ko na sila, Kiray. Pero hindi ko pa sila makita. Sumilip na din sa butas si Kiray para tingnan ang labas ng bahay. At ilang sandali lang, dito nila nakita ang dalawang nilalang na walang damit pang itaas at naglalangis ang katawan nila na dahan-dahang pumapasok sa bakod nila Kiray. Samantalang, nasa gilid ng bahay naman si Lola Magda at doon nag-aabang. Alam niya kasi napupunta ang mga ito sa gilid ng bahay kung nasa ng kwarto ng buntis na si Susan. At dahil suot niya ang damit nito, alam niyang doon pupunta ang mga ito. Kaya nga tama si Lola Magda, dahil na makapasok na ng bakod ang dalawang aswang, ay dahan-dahan ang mga itong gumagapang na nakadipa pa ang kamay papunta sa gilid ng bahay. Ayan, Kiray, ganyan pala ang itsura ng mga aswang. Para mga tao lang din pala, no? Ang papangit nga lang ng mga mukha. Oo, ang papangit nga, no? Ano nang gagawin natin ngayon? Hindi naman sinabi ni Lola ang gagawin natin. Mabuti pa, Kiray. Dali, magdala ka ng asin. Tapos punta naman ang nanay mo sa kwarto. Sabuyan mo ang sino mang papasok. Sige, ikaw, anong gagawin mo, Aya? Mag-aabang lang ako dito. Baka may pumasok sa bahay niyo eh. Sige, ikaw ang bahala dito. Kaya naman tumakbo si Kiray patungong kusina at kumuha ng asin at pumasok na sa kwarto ng kanyang nanay Susan. Samantala, nakita naman ni Aya na papalapit na sa pwesto nito ang dalawang aswang at nag-aabang na din si Lola Magda sa mga ito. Pero biglang naamoy ni Aya na may isa pa palang aswang ang nasa taas ng bubungan. Wala itong kaingay-ingay na gumagapang sa bubong at papunta ito kay Lola Magda. Natila alam nito nag-aabang ang matanda at mukhang sinadya na magpapain ang dalawang aswang. Nang sa ganon ay doon lamang mabaling ang atensyon ni Lola Magda. Kaya mabilis na lumabas ng bahay si Aya
para puntahan ng kanyang lola dahil nasa panganib nga ito. Lola, may isa pa po sa itaas. Nagulat naman si Lola Magda dahil sa sinabi ni Aya pero huli na at nagawa na siyang masunggaban ng aswang mula sa itaas ng bubungan kaya natumba sila at nabitiwan ni Lola Magda ang itak nito. Nakita ni Aya na kinubabawa na ng aswang si Lola Magda at papalapit din ang isang aswang sa mga ito at ang isa ay pupunta kay Aya kaya naman sumigaw si Lola Magda. Dali Aya, pumasok ka sa bahay. Bilisan mo. Nagkamali ako. Mga barbala nga ito. At magaling sa mga orasyon at pangontra. Pero biglang napahiyaw na ang matanda nang kagatin ng nilalang ang braso nito. Dito na biglang naging kulay pula ang mga paningin ni Aya at dito na siya nawala ng malay. Pero kay Lola Magda ay dumating na ang araw na kanyang kinatatakutan dahil nagising na ang dugong aswang ni Aya. Biglang tinubuan ito ng mga itim na balahibo sa buong katawan at naging parang pusa ang ulo nila at nagkaroon ng mahaba at itim na pangil at ganon din ang mga kuko nito. Isang magindarang gabunan, isa sa napakalakas na uri ng aswang pero kukonti na lamang ang lahi. Dito ay dinaanan lamang ni Aya ang aswang na haharang sana sa kanya at sa isang iglap ay natagpas ang ulo nito dala ng pagkalmot ng matatalas na kuko ng batang aswang na si Aya. Pagkatapos ay isinunggaban naman ito ang isa pang aswang na kumubabaw sa kanyang lola at kinagat niya ito sa braso. At dito ay dinig ang paglagatok ng nabasag na buto kaya napahiyaw ang aswang. Gaganti pa sana ng kalmot ito nang sinalag lamang yun ng bata at binali ang mga kamay nito dahilan para muli itong mapahiyaw. Nakita naman yun ang isa pang aswang at natakot ito dahil sa nangyari sa mga kasama niya. Kaya naman tatakas pa sana ito nang biglang bumitaw si Aya sa aswang na kanyang kinakagat at isang iglap ay biglang nasa likod na ito ng aswang at kinagat na ito sa leeg dahilan para mamatay kaagad ito. Napapaatras naman ang natitirang aswang na bali na ang braso dahil muling bumaling sa kanya si Aya pero biglang humarang si Lola Magda. Tama na apo, tama na. Umangil naman si Aya at sinugod muli ang aswang at walang awang pinagkakalmot ng matatalas niyang mga kuko hanggang sa mamatay ito. Nakita ni Lola Magda kung gaano kabangis, kalakas at kabilis si Aya kaya maging ito ay natakot sa apo. Kaya naman nag-orasyon ito at hinubad ang kanyang kwintas. At ipinasuot kay Aya na abala pa rin sa pagkalmot sa patay ng aswang. Nang maisuot na dito ang kwintas na may orasyon, ay dito na nawalan ng malay si Aya at bumalik sa normal na naliligo sa dugo dahil ng mga tilamsik ng dugo sa walang humpay nitong pagkalmot sa aswang. Hindi naman makapaniwala si Lola Magda na sa isang iglap lang ay nagawang matalo ni Aya ang 3 berbalang na mga aswang nang walang kahirap-hirap. Pinapasok na ni Lola Magda si Aya sa bahay nila Susan. Sakto namang lumabas ng kwarto ang mag-ina at kita nila na buhat ni Lola Magda si Aya. Aling Magda? Ano ho nangyari? Bakit naliligo sa dugo si Aya? Ayo, Lola Magda, ayos lang po ba si Aya? Oh, karay, huwag ka mag-alala. Ayos lang si Aya. Ano ho ba nangyari? Eto kasi, sumugod sa mga aswang na nakalaban ko. Mabuti na lang, hindi na paano. Ano ho? Sumugod si Aya? Mabuti na lang at nagawa ko mapatay ang mga aswang na yon. Pakiusap Susan, maaari mo bang punasan si Aya? Susunugin ko lang ang mga labi ng mga aswang na napatay ko. Sige ho, Aling Magda. Ako na hong bahala kay Aya. Kiray, madali ka anak. Kumuha ka ng pampunas. Saka pahiramin mo na din ang damit si Aya. Sige po, Nay. Mabilis naman na kumuha ng tuwalya at bimpo si Kiray, pati na din ang mga damit. Samantalang, lumabas muli ng bahay si Lola Magda at tinipon ang mga bangkay ng aswang para sunugin. Nang sa ganon, walang makakita kung gaano kabrutal ang sinapit ng mga ito. Kaya naman matapos sigaan ng mga bangkay ang mga aswang, ay naalala ni Lola Magda ang araw na makuha niya si Aya. Kasama ito sa pagsugod sa kuta ng mga bagindara. Likas na tahimik at hindi nananakit ang mga magindarang aswang at umiiwas ang mga ito sa tao. Pero napagbintangan ng mga ito na pumatay at umubos sa isang baryo noon. Nakagagawan pala ng mga gabunan na tinatawag na mga kaskas. Kaya gumanti ang mga tao sa nangyari at ang mga magindara nga ang nagawa nilang mapagbintangan. Hinuli at pinatay ng mga tao ang mga batang magindara na kanilang nahuli at maging ang mga matatanda. Kasama ng mga ito ang ilang albularyo at albularya pati na ang ilang mga antingero. Ang hindi nila alam ay sadyang plano yun ng mga gabunang kaskas para mawala na ang kanilang kalabang mga magindara. Nang malaman ng mga magindara ang ginawa ng mga tao,
ay gumanti din ang mga ito at sinugod ang mga baryo para ipaghiganti ang mga pinatay nilang mahal sa buhay. Kaya naman nagkaroon ng labanan. Pero ang hindi nila alam ay pakanayon ng mga kaskas. Kaya sa gitna ng laban ay lumitaw ang mga ito at pinagpapatay ang mga tao at magindara. Marami ang mga ito, kaya naman dihado ang mga magindara sa kanila. Dala nga ng marami na ang napatay sa lahi nila ng mga albularyo at antingero. At dito na napagtanto ng dalawang grupo na ang mga kaskas ang may gawa ng lahat para paglabanan sila. Kaya sa gitna ng laban ay nakita ni Lola Magda ang isang babaeng magindara na sugatan na. Dala ang sanggol nitong anak na lumayo sa laban. At nakita niyang hinabol ito ng dalawang kaskas, kaya naman sumunod din ito. Susugurin na sana ng dalawang kaskas ang babaeng magindara, pero nagpakawala ng orasyon ng matanda na siyang nagpabagal sa dalawang kaskas. Sa mga ordinaryong aswang ay hindi na sana makakagalaw, pero malalakas nga ang mga ito dahil lahi nga ng mga gabunan. Bumagal lamang ang kilos ng mga ito, pero sapat na para magawa silang mapatay ng babaeng magindara na sugatan. Lumapit naman si Lola Magda sa sugatang aswang, pero imbes na umangil ito sa kanya, ay lumuhod ito at nagmakaawa. Nasaan yung tao na ito at may malubhang sugat? Pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Nagmamakaawa ako sa'yo. Hindi kami masama. Biktima lang kami ng maling akusasyon ng mga kaskas. Tumakas ka na dalhin mo ang anak mo at may paparating na kalaban. Hindi, ikaw na magdala sa kanya. Dahil hindi nila ako titigilan hanggat buhay ako. At hahanapin ko ang mga kaskas, kaya ikaw magpalaki sa anak ko. Pakiusap. Anong ibig mong sabihin? Nahanapin ka ng mga kaskas. May atraso ba kayo sa kanila? Wala ko kaming atraso sa kanila. Pero asawa ako ng pinuno na magindara. At si Aya. Ang anak namin na to. Siya ang tagapagmana sa pamumuno ng mga kalahi niya. Napatay na nila ang asawa ko. Kaya hanapin nila ako. Pero hindi nila alam na may anak kami. Kaya nagmamakaawa ako sa iyo, Albularia. Iligtas mo ang anak ko. Palakihin mo siya ng maayos at normal na bata hanggat maaari. Akin ang batang yan. Pangako, aalagaan ko ang anak mo at papalakihin. Pero hindi ako mangangako magiging normal ang buhay niya. Gayong nananalitay ang dugong magindara sa kanya. Pagsapit niya ng 12 taon, doon lalabas ang pagiging aswang niya. Kaya gabayan mo siya na huwag itong gamitin sa masama. Sa halip ay gamitin niya ito para protektahan ng mga mahihina, kagaya ng kanyang ama. Sige na, huwag ka na mag-alala. Gagawin ko ang lahat. Ako nga pala si Magda. Sakali makaligtas ka, hanapin mo ako at kunin mo ang anak mo sa akin. Ako si Maraya. Pero mukhang malabo na ako makaligtas dito, Magda. Ikaw na ang bahala sa anak ko. At may kalaban ang pupunta rito. Kaya magmadali ka. Lumayo ka na dito, taharapin ko sila. Biglang nagbago ng anyo ang babaeng aswang na si Maraya sa isang magindara at sinalubong ang mga pasugod na kaskas at inalayo na nga ni Lola Magda ang sanggol. Kaya lahi si Aya ng mga magindara, isa sa malalakas na uri ng aswang na gabunan, kung ang ibang gabunan ay parang taong lobo ang lahi. Ang lahi naman nila Aya na magindara ay hawig sa mga malalaking pusang itsura, kagaya ng leon o tigre. Pero may mga itim na balahibo at itim na pangil na kayang bumasag ng mga buto. At hindi lamang ito basta nagmula sa lahi na magindara dahil anak din si Aya ng pinuno ng mga ito. Kaya habang sinusunog ni Lola Magda ang mga bangkay ng aswang ay napawika ito. Dumating na ang araw, Maraya. Nagising na ang dugong aswang ng anak mo. Sana'y magawa ito makontrol ni Aya at hindi ito makapanakit ng mga tao. Matapos nitong masunog ang mga bangkay ng aswang na barbalang ay pumasok na ito sa loob ng bahay. At nakitang nalinisan at nabihisan na din si Aya nila Susan at Kiray. Aling Magda, ayos na ho. Nalinisan ko na ho si Aya. Teka, may sugat ho kayo. Mabuti pa, umupo ho muna kayo at gamutin natin yan. Kiray, kunin mo ang lagayin ng gamot natin sa aparador. Padali ka. Sige po, Nay. Umupo na nga si Lola Magda at nilinisan na ni Susan ang sugat nito. Huwag ka mag-alala, Susan. Ayos lang ako. Galas lang ito. Kahit na ho, mahalaga pa rin malinisan at magamot ang mga sugat nyo. Eto na po na yung gamot. Salamat, anak. Lola, ano po ba nangyari? Bakit pati bibig at mga ngipin ni Aya ay may mga tugutin po? Nakita kasi ni Aya na kinubabawan ako ng aswang. Kaya sinugod niya ito at kinagat. Kaya nakawala ako. Hinawi naman ito ng aswang. Kaya ayon, tumilapon at nawala ng malay. At nagawa ko namang mataga ang aswang. Kaya napatay ko ang mga yon.
Kaya pala ang tapang naman ni Aya. Kinagat na din ang aswang na dapat ang aswang ang nangangagat. O Kiray, ang tapang nga ng kaibigan mo. Kung hindi nga dahil sa kanya, baka napahamak na ako. Hindi ko kasi inakala ng mga barbalang pala mga aswang na umaalagi dito sa inyo. Kaya nagawa ko maisahan at hindi ko sila naramdaman. Ano po ba yung berbalang Lola Magda? Ang mga aswang na yon ay magaling sa mga orasyon at sa bulag, pati ng mga pangontra para hindi sila maamoy at maramdaman ng mga albularya at ng mga antingero ng mga aswang sila. Ganun ba? Malalakas pala sila, no? Mabuti na lang, napatay niyo po sila, Lola. O Kiray, kaya wala nang magagabala pa dito sa inyo. Maraming salamat po sa inyo, Aling Magda. Walang ano man yan, Susan. Magpahinga na ho kayo sa kwarto. Ako na lang ho magbabantay kay Aya. Hindi na. Ako na lang magbabantay sa apo ko, Susan. Wala naman siyang pinsala. Nawalan lang talaga siya ng malay. Baka bukas ay gigising na rin siya. Sasamahan ko na lang po kay Tita Lola. Total wala naman kaming pasok bukas. Salamat, Kiray. At nagpahinga na nga sila. Kinabukasan, habang tulog pa sila Lola Magda, ay nagising na si Aya. At nakita niyang gising na din si Kiray at nagkakape na sa mesa. Magandang umaga, Aya. Kape tayo? Kiray, ano nangyari? Bakit dito ako nakatulog sa sala nyo? Tsaka bakit iba na ting damit ko? Wala ka bang natatandaan, Aya? Ulay! Uli kong natatandaan. Nakalmot si Lola ng aswang. Yan nga, tapos sinugod mo daw ang aswang at kinagat. Kaya hinawi ka niya ng malakas. Kaya tumilapon ka at nabangga. Kaya ayun, nawalan ka ng malay. Ganun ba? Wala kasi akong matandaan Siya nga pala, bakit ba iba na yung damit ko? Paano? Puno ka ng dugo, kaya pinalitan ka namin. Natalsikan ka siguro ng tinaga ni Lola Magda yung aswang. Paano nangyari yun? Sabi mo, tumilapon ako. Nga pala no, hindi ko naisip yun Mabuti pa, ang lola mo na lang ang tanungin mo pag gumising siya, Aya. Sige, si Lola na lang ang tatanungin ko mamaya. Ali ka na, magkape ka na rito. Hindi ka ba natulog, Kiray? Natulog, pero maaga lang ako nagising ngayon. Ganun ba? Mabuti na lang, wala tayong pasok ngayon, no? Nga Pero alam mo ba, Aya? Gusto ko ding maging albularya kagaya ng Lola Magda. Gusto ko ring labanan ng mga aswang. Paano ka lalaban sa mga aswang yung ang taba-taba mo, Kiray? Magpakain ka na lang sa aswang para mamatay sila sa atake sa puso na kakain sa'yo. Grabe ka naman sa akin, Aya. Totoo naman yun Magpapayat ka kaya muna. Sige, yun ang gagawin ko. Tapos, Sabado at Linggo, doon ako tatambay sa inyo para maturuan ako ni Lola Magda. Ikaw ang bahala, pero mahirap yun, Kiray. Kaya ko yun. Ang sabi kasi ng lola mo, may potential daw ako na maging albularya. Sige, ikaw ang bahala. Kiray, Nagkape na nga lang ang dalawa at inantay na lamang nilang magising si Lola Magda at si Susan. Ilang sandali lang, gumising na din si Susan at nakita ang dalawa na nagkakape. Magandang umaga mga bata, ang aga nyo namang gumising. Magandang umaga po, Aling Susan. Magandang umaga po, Nay. Aya, mabuti naman at nagising ka na. Wala bang masakit sa'yo? Wala po, ayos lang po ako, Aling Susan. Mabuti naman kung ganon. O siya, dyan na muna kayo. Magluluto lang ako ng agahan natin. Nagluto na nga ng almusal si Susan. Samantalang, pinuntahan naman muli ni Aya ang kanyang lola na natutulog at nakita niyang napapangiwi ito sa sakit. Nakita niya na namamaga ang braso nito kaya naman ginising niya ito. Lola? Lola, gising po. Ayos lang po ba kayo? Nagising naman si Lola Magda at napapangiwi ito sa sakit, dala ng pamamaga ng kanyang braso. Aya po, mabuti naman at ayos ka lang. Apo, pero kayo po Lola, namamaga po ang braso nyo. Apo, kailangan na nating umuwi para magamot ko itong braso ko. Hindi ko akalain na may lason pala ang kuko ng berbalang na yon. Bumangon na si Lola Magda sa higaan at halatang tinitiis lamang nito ang sakit, kaya inilalayan ito ni Aya. Nakita naman sila ni Kiray. Kaya naman tumulong ito sa pag-aalalay kay Lola Magda. Ayos po ba kay Lola? Hindi masyado, Kiray. Nadala yata ako na nakalaban kong aswang at nalason. Hay, matanda na talaga ako. Hindi na nag-iingat. Kiray, ikaw na lang magsabi sa nanay mo na uwi na kami ni Lola para magamot na itong sugat niya. Sige Aya, pero ihahatid ko kayo. Magpapaalam lang kay nanay sandali. Tumakbo nga ng kusina si Kiray para sabihan ng kanyang nanay Susan
Kaya dali-dali din itong pinuntahan sina Aya at si Lola Magda. Aling Magda, ano ang nangyari? Diyos ko, bakit namamaga ng ganyan ang braso nyo? Dahil ito sa laso ng berbalang susaan. Pero wag ka mag-alala, magagamot ko ito. Kaya kailangan lang namin na makauwi ni Aya. Kung ganon, ihahatid na ho namin kayo. Wag na susaan, delikado. Baka may makakita na naman sa'yo hindi natin kauri at buntis ka pa naman. Kami na lang ni Aya. Kaya ko na naman. Manatili ka na lamang dito sa inyo. Ako na lang po ang sasama sa kanila, Nay. O sige anak, samahan mo sila. Apo, tara na po, Lola. Aya, mauna na po kami, Aling Susan. Sige Aya, Aling Magda, maraming salamat po talaga sa tulong nyo. Wala nga naman. Lumakad na nga ang tatlo pa uwi ng bahay. At nang makarating sa kanilang bahay, ay kaagad na ipinakuha ni Lola Magda kay Aya ang langis na gamot sa laso ng mga aswang. Kaya mabilis namang kinuha ito ng bata. Buksan mo po, ibuhos mo sa sugat ko. Binuksan nga ito ni Aya at ibinuhos sa sugat ng kanyang lola. At nakita nila ni Kiray kung paano bumula ang sugat ni Lola Magda at may lumabas pang itim na likido. Napangiwi naman sa sakit ang matanda dahil nga sa hapde. Kaya naman halos maubos ang lakas nito at naging lupaypay. Ayos lang po ba kayo, Lola? Ayos lang ako apo. Huwag ka na mag-alala. Naubos lang ang lakas ko. Kailangan ko lang magpahinga. Sige po, Lola. Magpahinga po muna kayo. Ako na po muna mag-aasikaso dito sa bahay natin. Salamat apo. Dito nga ay nagpahinga si Lola Magda at si Aya na ang gumawa ng lahat ng gawaing bahay, pati na ang pagluluto ng kanilang pagkain. At tinulungan naman nga ito ni Kiray. Habang nagluluto pa ang dalawa, ay may lumapit pang magpapagamot sana kay Lola Magda. Pero sinabi ni Aya na masama umuna ang pakiramdam ng kanyang lola at kailangan na nito magpahinga. Pasensya na po, Ale. Kailangan pa po ni Lolang magpahinga. Balik na lang po kayo sa mga susunod na araw po. Nakita naman ng dalawa na parang nangihina ang Ale. Kaya parang nalungkot din sila natanggihan ito dahil parang pagod ito. Dahil tila ba pagod ito at wala pang tulog. Dala ang kalong nitong anak na siyang ipapatingin niya sana kay Lola Magda. Kaya naman tinawag nila ito pabalik. Sandali po, Ale. Pasok po muna kayo sa bahay. Mukhang pagod po kayo. Salamat. Oo, malayo pa kasi kami. Nasa kabilang baryo pa kami nakatira. Wala kasing albularya sa lugar namin. Kaya lumalala lang ang sakit ng anak ko. Ang sabi ng biyanan ko, nabati daw ang anak ko ng isang lamang lupa. Ganun po ba? Nagpapahinga pa kasi ang lola ko. Nasugatan siya nung kinalaban niya ang aswang kagabi. Pero dito muna kayo, Ale. Kumain po muna kayo. Kumuha nga ng pagkain si Aya upang ibigay sa Ale dahil nakikita nilang gutom at uhaw na ito. Eto po, Ale. Kain po muna kayo. Salamat mga bata. Aya, ano kaya kung ikaw nalang gumamot sa bata? Hindi ba? Tinuturuan ka naman ng lola mo. Naku, Kiray. Hindi ko pa kaya. Hindi ko pa kaya manggamot. Susubukan mo lang naman eh. Habang kumakain ng Ale ay lumapit sila sa batang nasa edad 4 pa lamang at nakita nilang matamlay ito at namumutla. Hinawakan ni Aya ang noo nito at dito niya naramdaman na malamig ito imbes na mainit. Ano, Aya? Ang lamig na, Kiray. Imbes na mainit. May sumama sa kanya. Mabilis na tumakbo si Aya sa lagayan ng langis ng kanyang Lola Magda at kinuha ang langis na may lamang pinatuyong ahas. Kumuha siya dito ng konti at ipinahid niya sa kanyang mga mata at nang muli niyang tingnan ang bata ay nakita niyang isang maliliit na itim na nilalang na may mapupulang mga mata ang nakakapit sa bata at isa itong maligno. Ginaya din ni Kiray ang ginawa ni Aya at dito ay nakita din ito ang maligno na nakakapit sa bata. Nagwika pa ang nilalang na wag umano silang makialam at kukunin niya ang bata at kapag nakialam umano sila ay babalikan niya ang mga ito at sasaktan. Pero dito ay nagalit si Aya at lumapit sa nilalang. Hindi nito namalaya na nagkukulay pula ang mga mata nito at sinakal ang nilalang. Hindi mo ako matatakot? Ang liit-liit mo? Ang lakas mo pang manakot dyan, ha? Bigla namang nagbago ang tono ng boses ng nilalang at nagwika na pakawalan umano siya ng magindara. Sinong magindara? At ano yun? Magsasalita pa sana ang nilalang nang sabuyan ito ni Kiray ng langis sa may bote at dito na biglang umusok ang nilalang at nagkikisay ito bago naglaho. Dito na din bumalik sa ularat si Aya at naging normal na ang mga mata nito kaya hindi yun napansin ni Kiray. Kiray, ano ginawa mo? Sinabuyan ka nito? Kaya ayun, namatay.
Saan mo kinuha yan? At paano mo nalaman yun ang pangontra sa maligno? Hindi ko rin alam. May bumulong lang sa akin, Aya eh. Tama naman ang kinuha ko, hindi ba? Oo, yan nga yung pantaboy ni Lola sa mga maligno. Wow, ang galing ko naman. Nakita naman ng Ale ang ginawa ng dalawang bata pero hindi nito nakikita ang maligno. Hanggang sa maitaboy ito ng dalawa at dito niya nakita na bumalik na sa normal ang kulay ng bata at hindi na ito namumutla at nakakapagsalita na rin. Mga bata, ano nangyari? Anong ginawa niyo? Tinaboy lang po namin ang maligno na nakakapit sa anak niyo po, Ale. Kaya po siya namumutla dahil nakakapit sa leeg niya. Kaya hindi din po siya nakakapagsalita dahil doon. Apo, Ale, ngayon ayos na po ang anak niyo. Talaga? Maraming salamat sa inyo mga bata. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Wala po yun, Ale. Ang mahalaga, ayos na po ang anak niyo. Oo nga po, Ale. Wala po yun. Matapos mapagaling ang bata, ay nagpahinga lang sandali ang Ale at pagkatapos ay umalis na rin upang umuwi. Paalam at salamat sa inyo mga munting albularya. Sige po, ingat po kayo, Ale. Lumakad na nga ang babae at naiwan na ang dalawa. Narinig mo yun, Aya? Mga munting albularya daw tayo. Oo nga, Kiray. Ang galing natin, oh. Nakatulong tayo sa Ale. Oo nga eh. Kaya gusto ko talaga na maging albularya, Aya. Habang nag-uusap naman ang dalawa, ay lumabas ng silid nito si Lola Magda. O Lola, bakit po kayo tumayo at lumabas ang kwarto niyo? Huwag ka mag-alala po, ayos na ako, nakapagpahinga na ako. Nakita naman ni Lola Magda ang mga bote ng langis sa mesa, kaya nagtanong ito sa dalawa. Apo, bakit nasa mesa ang mga langis ko? Ginamit nyo ba? Opo Lola, ginamit namin na Aya kanina kasi may ali kanina na pumunta dito tapos may kasamang bata na nabati daw ng lamang lupa. Pero pagtingin namin ni Aya, maligno po pala. Tama po ang sinabi ni Kiray Lola. Naawa kasi kami sa Ali at malayo po ang pinanggalingan. Kaya sinubukan namin ni Kiray na dalawa kanina at kumabre naman po mataboy namin ng maligno. Kumapit po yun sa bata, Lola. Ano ka mo? Nataboy nyo ang maligno. Teka, anong ginawa nyo? Ginamit po namin ang langis po na may nakababad na pinatay ang ahas at nilagay sa mata namin. Kaya nakita namin ni Kiray na may nagkukubling maligno, Lola. Tapos, tinakot pa kami ni Aya. Akala niya siguro, matatakot na kami. Kaya ayun, sinakal siya ni Aya at sinabuyan ko ng langis sa pangontra sa maligno. Nagawa niyo po, Lola. Kaya ayun, umusok at nawala ang pangit. Sinabi pa nga niya sa akin na maging dadara daw po ako, Lola. Pero hindi ko naman alam kung ano yun. Ito kasing si Kiray, sinabuyan agad ng langis eh. Naglaho tuloy. Nagulat naman si Lola Magda sa narinig at sa ginawa ng mga bata. Dahil pareho nilang nakita ang maligno na kumapit sa bata. Dahil pag ganun umano ay gumagamit ng sa tagabulag ang mga ito para hindi basta-basta nakikita maging ng mga albularyo. Hindi na nagtaka pa si Lola Magda kay Aya dahil may dugong aswa nga ito. Pero si Kiray ay nagawa pa niya itong makita gamit lamang ang langis na kanya ginagamit pang tanggal ng sabulag na kahit siya ay kailangan pang mag-orasyon para gumana ito. Samantalang, nagagamit ito ng dalawa ng ganun lamang kadali. At isa pa ay nagawang mahawakan ni Aya ang maligno nang hindi na papano. Ang mga maligno kasi ay may mga kakayahan na bigyan ka ng sakit sa tuwing matatamaan mo sila umahawakan. Pero hindi ito umubra kay Aya. Hindi na ako magtataka kay Aya kasi palagi ko siyang kasama sa panggagamot. Pero ikaw, Kiray, paano mo nakikita ang nilalaang? At sinaboyan mo pa kamo ng langis na gawa ko. Paano mo naman nalaman na yun ang tamang langis na gagamitin mo? Hindi ko nga rin po alam, Lola. Parang may bumubulong po sa akin kung anong gagawin ko. Napakunot noon naman si Lola Magda sa sinabi ng bata at naisip na hindi kaya ay may gabay itong nagtuturo sa kanya ng mga gagawin. Bueno, mabuti naman at napagaling yung dalawang bata. Apo, Lola, ang saya pala sa pakaramdam ng ganon. Apo, ako din po. Masaya. Kaya gusto ko pong maging albularya, Lola Magda. Tiruan niyo po ako. Ano, gusto mo rin maging albularya, Kiray? Apo, gusto ko po. Kasi nakakatulong po ako sa iba. Lalo na po at kukunti na lang po ang albularya sa lugar natin. Ako din po, Lola. Handa na po akong turuan niyo na rin po ako ng mga nalalaman niyo. Para naman po magamit ko sakali. Hindi yung umaasa na lang po ako sa inyo palagi. Kagaya ng sunggaban kayo ng aswang, wala po ako nagawa. Talaga po, Kiray. Gusto niyong sanayin ko kayong maging albularya? Apo, nakahanda na po kami, Lola. O sige,
Sasanayan ko. Pero hindi ako magiging mabait sa inyong dalawa. Kaya maganda kayo. Nakahanda po ako, Lola. Ako rin po. Handang-handa na po ako kahit mahirap. O sige, kada Sabado at Linggo at wala kayong pasok. Pumunta ka dito, Kiray. Sasanayan ko kayong dalawa nang matuto kayong maging albularya. Nag-apira naman ang dalawa, kaya lumipas pa ang mga oras. Ay doon na kumain ng tanghalian si Kiray. At pagkatapos ay umuwi na din ito sa kanila dahil nga walang kasama ang kanyang nanay na buntis. Nang umalis na si Kiray at maiwan na maglola, ay nagdadalawang isip naman si Lola Magda kung sasabihin na ba niya ang buong katotohanan patungkol sa kanyang apo. Bakit po, Lola? May problema ba? Wala naman na po. Magpahinga na po muna kay Lola para mabilis po kayong gumaling. Ako na po muna ang bahala sa mga gawaing bahay. Sige po, ikaw na muna ang bahala. Magpapahinga lang ako. Nagpahinga na nga si Lola Magda at lumipas ang ilang araw. Unti-unti nang gumagaling ang sugat nito. At kada walang pasok ay tinuturuan nito ang dalawa sa pagiging albularya. Bagamat aswang ay natutuhan pa rin ni Aya ang paggamit ng mga kagaya ng pagtago sa presensya nito at kung paano maglagay ng mga pangontra. Samantalang, nagugulat naman si Lola Magda dahil sa bilis matuto ni Kiray na mga itinuturo niya. At dito na din nalaman ni Lola Magda na may gabay ngang diwata si Kiray na siyang nagtuturo sa kanya ng mga gagawin. Bagamat hindi siya nito binigyan ng mutya, ay palagi naman na nakaalalay naman ito sa kanya pero hindi ito nagpapakita sa bata. Samantalang, si Aya naman ay unti-unti na ring nararamdaman ng pagbabago sa kanyang katawan. Dahil parang lumakas ito at kapag gusto niyang gumalaw ng mabilis ay nagagawa na din niya ito. Magaling Aya. Kiray, mabilis kayong matutong dalawa. Papa Lola, sige po. Kaya pala ngayon naintindihan ko na kasi ako ang haharap sa kalaban at si Kiray po ang susuporta sa akin. Tama po ba ako, Lola? Tama ka po. Bakit ganun, Lola? Ang daya naman. Gusto ko ring lumaban sa mga aswang eh. Paano ka lalaban? Ang taba-taba mo kaya, Kiray. Magpapayat ka nga muna. O Aya, makakita mo, magpapapayat talaga ako. Basta mga po, lagi kayo magtutulungan na dalawa. Lalo na pag nawala na ako. Lola naman Ay na naman po kayo. Biro lang nga po. Paano? Bukas, sumama kayo sa akin. May pupuntahan tayong baryo. May nagugulo daw na aswang doon. Kaya pupuksain natin. Kaya maghanda kayo at susubukan natin ang mga natututunan niyo. Talaga po, Lola? Ayos yan. Magagamit natin natin ang mga natutunan natin, Aya. Oo nga, Kiray. Kaya maganda na tayo. Mga apo, eto, regalo ko sa inyo. Gamitin niyo ang tansong punyal. At sa'yo, Aya. Ang medalyon ay kay Kiray. Oh, tansong punyal po ito, Lola. Talaga bang sa akin na po ito? Oo apo, ingatan mo yan at matalim yan. Ano naman ang gamit ng medalyon na to, Lola? Proteksyon yan, Kiray. Kapag suot mo yan, lalakas lalo ang mga orasyon mo na iyong bibigkasin. Ganun ba? Gusto ko sana yung kagaya ng kay Aya na punyal, pero ayos na rin to, Lola. Natuwa naman ang dalawa sa regalo nilang natanggap. Kaya naman naghanda na sila sa kanilang unang engkwentro kalaban ng aswang na nanggagambala sa isang baryo. Kaya kinabukasan ay umalis na nga silang tatlo patungo sa baryo kung saan may gumagalang aswang na namimirwisyo umano ng mga tao dahil marami na itong napapatay na mga alagang hayop sa lugar. At ang kanilang pinuntahang bahay ay ang kaibigan ni Lola Magda na si Lola Nilda. Magda, mabuti at nakapunta ka. Oo naman Nilda, kailangan mo ng tulong hindi ba? Oo Magda, marami na napiperwisyo mga kababaryo ko. Ang aswang na yon. Kami nang bahala sa kanya. Mamayang gabi, lagot sa amin yon. Salamat naman kung ganoon. Teka, sino ba dito sa dalawang tuwang apo mo? Yung payat, yan ang apo ko, si Aya. At ang matabay si Kiray, kaibigan niya. Ganon ba? Ang gagandang bata naman. Halika kayo, na makakain at makapagpahinga muna. Pumasok na nga ang tatlo sa bahay ni Lola Nilda para makapagpahinga at makakain na rin. Lola Nilda, anong aswang po ba ang naririto na namimirwisyo po sa inyo? Hindi ko alam Kiray, pero ang sabi nila, aswang na lakad daw yon. Mahinang aswang lang pala, Kiray. Kaya na natin yun. Oo nga, Aya. Sige po, kami na po ang bahala mamaya sa kanya kapag nagpakita ito. Ano ka mo? Kayo nang bahala sa aswang. Oo Nilda, kahit mga bata ang mga yan, magagaling din. At syempre, sasamahan ko din naman sila. Ganun ba?
Akala ko pababayaan mo na lang sa mga bata ang pagpuksa sa aswang. Matanda na kasi ako, Nilda. Hindi ko na kaya makipagpambuno sa mga aswang. Kaya ang mga batang itong bahala doon. Sigurado ka na hindi mapapahamak ang mga bata, Magda. Kung aswang na lakad lang naman, walang problema, Nilda. O siya, sige na. Kumain na kayo. Magpahinga muna. Kumain na nga ang tatlo at nagpahinga na muna. Dahil mamayang gabi pa naman sila lalakad. Lumipas ang ilang oras. Hanggang sa dumilim na nga, ay naganda na ang tatlo. Lumakad na sila at gumamit ng orasyon para ikubli ang kanilang presensya. Malayo pa lamang ay naamoy na ni Aya ang samuyo ng isang aswang. Iba ito sa mga amoy niya dati. At dahil hindi niya alam ang bawat amoy ng iba't ibang uri ng aswang, ay inakala niya na ito na yung aswang na lakad na kanilang hinahanap. Lola, naamoy ko na po siya. Andun po siya sa may kakahuyan. Nakakaamoy din po ako ng dugo. Baka may biktima po siya, Lola. Ano Apo? Naamoy mo na ang aswang sa ganito kalayo. Sigurado ka ba? Apo, hindi po ako pwede magkamali. Ano pa ang hinihintay natin, Aya? Dali na, baka mailigtas pa natin ang biktima niya. Nga, tara na, Kiray. Lola, maupo na po kami ha. Sumunod na lang po kayo. Tumakbo na nga ang dalawa at naiwan naman si Lola Magda. Sandali Apo. Aya, Kiray, hintayin niyo ako. Ngunit hindi na nakinig ang dalawa kay Lola Magda at nagpatuloy na sa pagtakbo. At dahil matanda na, ay hindi na ito magawang makahabol sa dalawang bata. Kaya naman sumunod na lamang ito sa abot ng kanyang makakaya. Nagulat naman si Lola Magda sa kanyang apo dahil nagagawa na nitong makaamoy ng malayuan at lalo na nakakaamoy na ito ng dugo. Samantala, balik sa dalawa, ay narating na nila ang kakahuyan kung saan nandoon ang sinasabing aswang ni Aya. Kiray, andun siya, dali. Magtago ka na at suportahan mo na lang ako. Sige, Aya, mag-iingat ka. Lumapit si Aya at Kiray ng konti at dahil binigkas nilang sa bulag, ay hindi sila nagagawang maramdaman o maamoy man lamang ng aswang. At nang makita nga nila ito, ay may biktima na nga ito. At nagulat sila dahil tao ang biktima nito na kanyang kinakain. Kaya naman lumabas si Aya sa pinagtataguan nito at sinita ang aswang. Pangit. Amanda ka, ikaw pa lang namin merwisyo dito sa baryo ha. Napatigil naman ang aswang sa pagkain at humarap ito kay Aya. At dito niya nakita na parang aso ang ulo nito at puno ng balahibo sa katawan. Kahit nasaan yung aswang, ay nagsalita ito na tumatawa pa. Nagwika ang aswang at sinabi na ang swerte niya umano ngayong gabi at pagkain na umano ang lumalapit sa kanya at isa pang bata. Matagal na din itong hindi nakakatikim ng karne ng bata. Swerte pala. Tingnan natin, pangit. Sinugod ni Aya ang aswang na akala niya ay ordinaryong aswang na lakad. Pero ang hindi niya alam ay isa itong gabunan. Hindi na din inakala ng aswang na isang magandara si Aya dahil nakakubli din ang kanyang amoy dahil sa pinataw na orasyon ni Kiray dito. Kaya nagulat ito nang mabilis na sinugod ito ni Aya at sinaksak ng punyal sa binti. Napahayaw ito at hindi inaasahan na ganon kabilis ang bata. Akma nitong kakalmutin na si Aya pero mabilis na umilag ang bata kaya hindi niya na ito natamaan. Nagulat naman ang gabunan dahil hindi nito magawang mapahilom ang sugat nito sa binti gawa ng pagsaksak sa kanya ni Aya. Ano ka ngayon? Akala mo ha? Ako kaya si Aya? Si Ayang Albularia? Umangal naman ang gabunan at sinugod nito si Aya. Pero binato ito ni Kiray ng orasyon na pangpabagal sa galaw nito kaya bigla itong bumagal ng kilos. At dahil doon, mali itong nasaksak ni Aya sa isa pang binti nito dahilan para mapahiyaw at mapalood ito sa lupa. Ano ka ngayon? Lalaban ka po ha? Dito na magwawakas ang kasamaan mong pangit ka. Dumating naman sa lugar si Lola Magda at nakita niya na nagtatago si Kiray kaya lumapit ito. Kiray, ba't mo naman ako iniwan? Lola Magda, tingnan niyo, walang panama sa amin ni Aya ang aswang na lakad na yun. Tumingin si Lola Magda sa aswang at nanlaki ang mga mata nito nang makitang hindi yun aswang na lakad kundi isang gabunan. At alam ni Lola Magda na hindi kumikilos mag-isa ang gabunan at palagi ito na may kasama. Hindi, isang kaskas na gabunan. Ano po yun, Lola? Dito na sila nakarinig ng pagpagaspas ng parang pakpak kaya napatingala si Kiray at akala ay may kung anong nilalang sa itaas at ganon din si Aya. Kaya naman lumabas sa pinagtataguan nito si Lola Magda at sinabihan ng apo, Apo, huwag kang lumingon sa taas, panilin lang nila yan. Pero huli na
dahil may isang aswang ang lumabas sa gilid ni Aya at binundol siya nito dahilan upang tumilapan si Aya at nabangga sa puno. Kaya nabitawan niya ang punyal niya. Aya! Apo! Ayo, amanda ka sa akin na pangit ka. Huwag kiray! Gabunan yan! Malalakas ang mga yan! Kaya huwag kang basta-basta na lamang sumugod. Tumawa ang gabunan na aswang sa kasama niya at nagawa umano siyang mapilayan ng bata lamang. Nagwika naman ito sa kasama niya na hindi naman niya akalain na mabilis umanong gumalaw ang batang yon at may kasama pa itong dalawa pa na siyang bumato sa kanya ng orasyon kaya bumagal ang galaw niya. Dagdag pa umano na tansong punyal na may sagradong orasyon ang nakasugat sa kanya kaya hindi nito nagawang mapahilom ang sugat niya. Nagwika naman ang kasama nitong aswang na hindi kamo umano siya nag-iingat at naging kampante ito kaya muntik na itong mapatay ng bata. Kahiya-hiya umano sa lahi nila kung sakaling nagawa siyang mapatay ng bata. Kaya nagwika ang isa na sige na umano, tapusin na umano nito ang mga kasama ng bata at nang makauwi na sila at magamot ang mga sugat niya. Nagwika ang aswang na sige umano, basta siya ang kakain sa mga bata at sa kanya umano ang matanda. Nagwika naman ang isang aswang na nakasalampak sa lupa na ibigay na lamang sa kanya ang bata na nakasaksak sa kanya at gaganti ito. Kaya naman nagwika na lamang ang isa na sige umano at nakakaawa naman ito. Kaya bumaling na ito ng atensyon kay Lola Magda at saka kay Kiray. Kiray, maganda ka. Apo Lola, Susugod na sana ang isang aswang nang makita nito na bumangon muli si Aya at tila ba hindi naman ito nasaktan. aray, ang sakit na na. Di ko alam na may isa pa palang aswang. Manda ka sa akin. Nagulat naman ang dalawang aswang nang makita ang mga mata ni Aya. Namumula ito na parang sa pusa. Nakikita din ito nila Lola Magda at Kiray. Lola, ano pa nangyayari kay Aya? Bakit naging ganyan ang mga mata niya? Saka na ako magpapaliwanag, Kiray. Maghanda ka muna. Apo, sige po. Pero biglang napabaling ang atensyon ng aswang na gabunan kay Aya dahil nagulat sila sa bata at nagwika pa ang isa na isang magindara umano ang bata at ang akala nila naubos na ang lahi ng mga ito. Pero biglang sumugod si Aya sa mga ito at ang nakasalampak sa lupang aswang ay bigla niyang dinaanan ng kalmot niya sa leeg dahilan para bumulwak ang dugo nito at agad na namatay. Ngayon, ikaw naman ang humanda sa akin na pangit ka. Nagwika naman ang isang aswang na hindi niya akalain na makakakita pa siya ng isang magindara at ang akala niya ay naubos na ang mga lahi nito. Anong magindara? Hindi ko alam yun. Sabay sugod ni Aya dito ng kalmot pero nasalag naman yun ng aswang at sinabing mukhang hindi umano alam ng bata ang tunay niyang pagkatao dahil kagaya niya ay isa din umano siyang aswang. Anong aswang? Hindi ako aswang. Nagwika ang gabunan na tingnan umano nito ang kanyang anyo, ang mga kuko nito at katawan, pati na ang taglay niyang bilis at ang taglay niyang lakas. Kaya tumigil si Aya sa pag-atake sa aswang nang mapagtanto niya na tama ang sinabi nito. Tininan ni Aya ang mga kuko nito na humaba na hindi niya naman namamalayan at dahil galit na nga siya sa kanyang kalaban na aswang. At dahil doon, sinamantala ito ng kalaban ni Aya, sinugod siya ng kalmot. At dahil nabigla ay hindi na magagawang makailag ni Aya. Pero may biglang tumulak sa kanya at ito ay si Lola Magda. Kaya ito ang tinamaan ng kalmot ng aswang. Tumabi ka po! Napasigaw naman si Kiray nang makitang tinamaan ng kalmot si Lola Magda. Nagbigkas ng orasyon si Kiray para ibato sa aswang para hindi ito makagalaw. At sa unang pagkakataon ay lumitaw ang gabay ni Kiray para palakasin ang orasyon nito. Kaya naman nang matamaan ng aswang ay hindi na ito naggawang makagalaw pa. Samantala, dahil sa nangyari, ay sumiklab ang galit kay Aya at nagbago ito ng anyo sa isang magindarang aswang at sinunggaban ang hindi na makagalaw na aswang sa leeg nito at kinagat yon. Dahilan para malagutan din ito ng hininga. Umangil ito na parang nagwawala at nakatingin ng masama kay Kiray. Ayo, ako ito. Si Kiray. Kaibigan mo ako, Aya. Dito ay nagliwanag muli ang medalyon ni Kiray na siyang sumilaw kay Aya. Dito na siya kumalma at nagbalik sa pagiging tao. Mabilis niyang nilapitan muli ang kanyang Lola Magda. Lola, dadalhin po namin kayo sa bahay ni Lola Nilda para po magamot namin kayo. Hindi na po, malalim ang sugat ko. Marami ng dugo ang nawala sa akin, kaya hindi na ako magtatagal pa. Lola, upo kayo magsalita ng ganyan.
Huwag kang malungkot Apo. Matanda na ako. Pasasaan ba't dadating din ang oras ko? Napaaga nga lang. Lola Magda, magagamad pa po kayo. Dali Kiray, buhatin natin si Lola. Huwag na mga Apo. Nilalamig na ako. Hindi ko na kaya. Makinig kayo. Iahabilin ko na sa inyo lahat. Magsanay kayo mabuti para maging magaling na albularya. Lalo ka na Kiray. Tulungan mo si Aya. Magtulungan kayong dalawa. Apo Lola, Apo, Aya. Patawad kung tinago ko sa iyo ang pagkatao mo. Tama ang gabunan. Isa kang magindarang aswang Apo. Isa sa pinakamalakas na aswang. Kaya ko nilihim sa iyo ang pagkatao mo. Para protektahan ka sa mga kalaban ng lahi mo Apo. Ang mga gabunan ng mga kaskas, sila ang umubos sa mga lahi mo. Naituro ko na sa iyo lahat Apo. At isa lang ang ihilingin ko bago ako mawala. Piliin mong pumanig sa mabuti Apo. Aya. Apo Lola, pangako po, kahit aswang ako, hindi po ako magiging masama. Tutulong po ako sa iba, kagaya ng palagi niyong tinuturo sa akin. Salamat Apo. Mahal na mahal kita Aya. Mahal na mahal din po kita Lola. Dito na nawala ng hininga si Lola Magda. Kaya naman napahagulgol na lamang ng iyak si Aya at si Kiray. Ilang sandali lang ay dumating na din si Lola Nilda. Kasama ng ilan pang mga kalalakihan na may dalang sulo. Nakita nila ang bangkay ng dalawang aswang na napatay nila Aya. Pero nakita din nila ang dalawang bata na nasa tabi ng bangkay ng kanyang kaibigan na si Lola Magda. Kaya maging ito ay napaiyak na rin at nagpasalamat sa kanyang kaibigan. Dahil nagawa nitong mapuksa ang mga aswang na nanggagambala sa kanila. Ngunit ang kapalit naman nito ay ang kanyang buhay. Kaya naman lumapit ito sa mga bata at pinatayo ang mga ito at niyakap. Muling napahagulgol ng iyak si Aya dahil sa pagkawala ng kanyang Lola Magda. Dinala nila ang bangkay ng matanda sa bahay ni Lola Nilda at doon na rin ginawa ng kabaong. Pagkatapos, hinatid sila ng kalabaw na may karo na karga ang kabaong ni Lola Magda sa kanilang baryo. Nalaman naman ng mga tao ang nangyari kay Lola, lalo na si Susan. Kaya nakiramay sila kay Aya. Pero hindi na pinatagal ni Aya ang labi ng kanyang Lola Magda at inilibing na niya ito sa likod lang din ng kanilang bahay, sa sarili nilang lupa na ipinamana sa kanya ng yumaong matanda. Pangako Lola, magiging mabuti akong albularya at gagamitin ko ang pagiging aswang para protektahan ng mga tao, kagaya po ng gusto niyo. Matapos mailibing si Lola Magda ay umuwi ng bahay si Aya at doon nag-aantay sina Susan at Kiray sa kanya. Aya, ngayon na wala na ang Lola Magda mo, aampunin ka na lang namin para may mag-aalaga sa'yo. Oo nga Aya, sa amin ka na lang tumira para may mag-aalaga sa'yo. Salamat Kiray, Aling Susan, pero ayos na po ako dito mag-isa. Kaya ko na naman pong alagaan ng sarili ko. Pero mag-isa ka lang dito Aya. Paano kung may salbahing pumunta dito sa'yo? Subukan lang nila, may kalalagyan sila sa akin. Huwag po kayo mag-alala Nay, kaya ni Aya ang alagaan ng sarili niya. Ang mabuti siguro, hayaan naman na natin siya mag-isa. O sige, pero pag may kailangan ka, huwag ka mahihiyang pumunta sa bahay Aya ha. Apo, sige po Aling Susan, maraming salamat po. Bago umalis, ay niyakap ni Kiray ang kanyang kaibigan. Andito lang ako palagi Aya, sabihan mo lang ako. Alam ko yan Kiray, salamat sa'yo. Umuwi na nga muna sa kanilang bahay ang mag-inang Susan at Kiray at naiwan mag-isa si Aya sa bahay nila. Lumipas ang mga linggo at buwan, bagamat mag-isa, ay tinaguyod ni Aya mag-isa ang kanyang sarili. Hindi ito tumigil sa pagsasanay kasama si Kiray, pati na din sa pag-aaral. At minsan kapag kapos, ay sila Susan ang nagbabayad ng mga bayarin nito sa paaralan. Hanggang sa mabilis na lumipas ang 7 taon, nasa edad 18 na sila. Kapwa na din nakapagtapos sa pag-aaral nila ang dalawa bilang mga guro, pero hindi pa rin sila tumigil sa pagiging albularya. Dahil sa mga nakalipas na taon ay palihim ang dalawa na tumutugis na mga aswang na namiminsala sa mga tao. O paano Aya? Sana naman tayo? Hindi ko pa nga alam Kiray. Tahimik yata ngayon. Wala akong nababalita ang panggagambala ng mga aswang. Baka nakatunog sila na may mga pumapatay sa kanila. Kaya nag-iingat din sila Aya. Siguro. Isa pa yun Kiray. Pero ang mga hinahanap ko, yung mga kaskas, matatagpuan ko din sila. Iisa-isahin ko hanggang maubos ko ang mga lahi nila. Umanda sila sa ganti ng dalagang magindara.
Mag-iingat ka palagi, Aya ha. Minsan isama mo naman kasi ako. Di na kailangan. Kaya ko na naman eh. Isa pa, pag kailangan ko ng tulong mo, sinasabihan naman kita, hindi ba? Sinasabihan? Huli mong hingi ng tulong sa akin nung isang taon pa. Ngayon, lumalakad ka na mag-isa ha. Kaya ko naman kasi mag-isa, Kiray. Pero hayaan mo, sa oras na makita ko ang hinahanap ko, sasabihan ka agad kita. O sige, pangako yan ha. Habang nag-uusap ang dalawa ay bigla namang may lumapit sa kanilang bata at ito ay si Lottie, ang kapatid ni Kiray na ipinagbubuntis noon ng kanyang nanay Susan at ngayon ay nasa 7 taong gulang na. Manang Kiray, hindi ba sweldo mo ngayon? Ilibre mo naman ako ng merienda. Wala, bukas pa ang sahod namin. Anong bukas? Akensi ngayon ah. Sabihin mo, ayaw mo lang mang libre. Kuripot ka talaga. Anong kuripot? Araw-araw kang tumatambay sa tindahan ni Aling Nena? Tapos ako nagbabayad ng mga utang mo ron? Wala nga namang ako. Wala pa naman akong trabaho. Saka kain ka na lang ng kain. Ang taba-taba mo na oh. Mataba nga. Kit naman. Ano ka ba, Kiray? Huwag ka nga. Mas mataba ka pa nga kay Lottie nun eh. Tumigil ka nga dyan, Aya. Payat na ako ngayon, no? Lottie, tara. Ako na lamang lilibre sa'yo. Talaga Manang Aya? Sige, salamat. Mabuti ka pa. Nanlilibre. Hindi ka gaya ng kapatid kong kuripot. Aba naman, huwag mong konsintihin yan, Aya. Pero hindi na nakinig ang dalawa at lumakad na papalayo kay Kiray. Lumipas nga ang mga araw, wala na silang nababalitaan ng mga nanggagambalang mga aswang. Hanggang sa isang araw, ay may balibalitang may mga nawawalang bata sa ibang mga baryo. Aya, eto na. Gumagalaw na naman sila. Oo, Kiray. Malapit na kasi ang tagsibol ng mga labong, kaya lumalabas na naman sila. At panahon pa ng mga anihan, kaya maraming dayo. Ano gagawin natin ngayon, Aya? Magmamasid-masid ako sa mga baryo, lalo na sa mga nag-aani kung sino ang mga aswang at sino ang mga tao. Hindi sila makakapagkubli sa pang-amoy ko, no? O sige, ikaw na ang bahala, Aya. Oo, basta babalitaan na lang kita, Kiray. Lumakad na nga si Aya para mag-imbestiga sa kabilang baryo. Samantala ay nawala naman sa atensyon ni Kiray ang kapatid na si Lottie at hindi niya akalain na mabibiktima ito ng aswang na nandudukot ng mga bata. Lottie, halika nga. Bumili ka nga doon sa tindahan ni Aling Nena ng mantika. Oo ba? Basta sobrahan mo Manang oh. At bibili ako ng chicherya. Anong chicherya? Tigilan mo na nga yan. Di ikaw na lang ang bumili sa tindahan Manang. Ay nako, ikaw talaga oh. Sige na nga, bumili ka. Pero konti lang ha. Apo Manang. Lumakad na nga ang batang si Lottie para pumunta ng tindahan. At habang naglalakad ito, ay may humarang na matanda sa kanya. Inalok siya nito ng pagkain, kaya naman lumapit agad ito sa matanda. Tinanong siya ng matanda kung gusto ba niya ng chicherya. Gusto ko nga po sana Lola. Ang kaso, wala akong pera. Konti lang binigay sa akin ng kapatid kong kuripot. Nagwika naman ang matanda na ibibigay lamang umano sa kanya ito ng libre dahil nga cute umano ito. Talaga po, libre lang po yan. Ngumiti ang matanda at sinabing oo umano kaya kunin na niya at kainan yon. Sandali Lola, babalik po ako. Bibili lang po ako ng mantika sa tindahan. Awakan niyo na muna po, baka makita ni Aling Nena. Ang isipin niyo, sa iba na ako bumibili. Umuutang po kasi ako dun eh. Hindi na muna kinuha ni Lottie ang bigay ng matandang aswang na may balak na dukutin ito sa oras na kinain ito ang chicherya na may pampatulog. Kaya naman nainis ang matanda pero wala itong nagawa kundi ang maghintay sa pagbalik ng batang si Lottie. Aling Nena, magandang hapon. Pabili po ako ng kalahating mantika at saka ng isang chicherya po. O Lottie, maganda nga po naman. Mantika ba? Sandali lang. Kukuha ko. Tsaka anong chicherya ba ang gusto mo? Yung piatis po Aling Nena. Eto na. Ito yung mantika mo. Ito po ang bayad Aling Nena oh. Salamat po. Aba, himala. Hindi ka na umutang. Hindi niyo naman po ako papautangan Aling Nena eh. Kasi sinabihan kayo ni Manang Kiray na wag akong pautangan sa tindahan niyo. Hindi naman yun ganun, Lottie. Sabi ng manang mo, huwag daw kitang pautangan pag chicherya. Pero pag tinapay pwede naman daw. Talaga po? Sige, pautang po ako ng tinapay. Nagugutom na po ako eh. Magluluto pa lang si Manang ng hapunan namin. Di maganda.
Iwasan mo na kasi ang chichirya Loti. Masama yan. Nag-aalala lang ang mga nang kiray mo sa'yo. Sige, ito po ang chichirya. Palitan nyo na lang po ng tinapay Aling Nena. Ayan, edi maganda. Pinalitan nga ni Aling Nena ang chichirya ng tinapay at kinain yon. Samantala, kay Kiray naman. Nasaan na kaya ang batang yon? Pinapabili ko lang ng mantika ang tagal-tagal. Baka tumambay na naman yun sa tindahan. Masundan nga. Sinundan nga ito ni Kiray at habang tinatahak nito ang daan patungong tindahan, ay biglang uminit ang kwintas nito na ang ibig sabihin ay may masamang nilalang sa paligid. Kaya naman nagbigkas kaagad ito ng sabulag para ikubli ang sarili, para hindi ito maramdaman ng kung anong nilalang sa paligid. Lumakad pa ito ng konti at makita nga ni Kiray ang isang matanda na parang may hinay-hintay. Aba, ang lakas naman ng loob ng isang tuwa. Dito pa talaga balak mambiktima sa baryo namin. Lalapit sana si Kiray nang makita niya si Loti na papauwi, dala ang mantika na kanyang pinabibili. Nakita niyang kumaway ang matanda sa kanya. Aba, at kapatid ko pa ang balak mong biktimahin ha? Dahan-dahan na lumapit si Kiray sa matanda dahil alam niyang aswang ito at may balak itong hindi maganda sa kapatid niya. At marahil, isa ito sa mga nandudukot na mga bata sa iba't ibang mga baryo. Narinig ni Kiray na inaalok nito si Loti ng chichirya, pero nagulat ito sa sagot ng kapatid dahil tinanggihan nito ang chichirya. Huwag na po Lola, salamat na lang po. Kasi baka pagalitan ako ng manang ko, panay chichirya na lamang kasi ako. Nagalit naman ang matanda at sinabing dapat nakainin umano nito ang bigay niya dahil nag-antay ito sa kanya. Ayaw ko nga po Lola, sa inyo na lang po yan. Mukhang kailangan niyo po yan at ang payat niyo po. Nagalit ang matanda at hinawakan si Loti sa kamay. Dito din nakita ni Loti na biglang nagbago ang mukha ng matanda at biglang nakakatakot na ito. Dahil biglang naging kulubot ang mukha nito at nanlilisik bigla ang mga mata. Pero imbes na matakot ay pumiglas si Loti para mabitiwan siya ng matanda. Pero pilit siyang hinihila nito. Hindi man lang ito magawang mahila ng matanda kaya tumawa pa ito. Ano Lola, hindi mo ako mahila no? Nagulat naman si Kiray dahil hindi man nakikitaan ng takot ang kapatid niya at may kung anong pwersa naman ang nagsasabi sa kanya na hayaan lamang nito ang kapatid. Kaya naman nanood lamang si Kiray dito. At dito niya nakita na katulad niya, may gabay din ang kanyang kapatid at ito ay isang duwende na kulay pula na nakaupo sa balikat ni Loti. Sabay pa nilang tinatawanan ang matanda dahil hindi siya nito magawang mahila. Hindi mo ako mahihila Lola kasi may barya ako sa bulsa. Tsaka alam ko din na aswang ka. No, madali ka. Biglang lumundag ang duwende mula sa balikat ni Loti papunta sa kamay ng matandang aswang na humahawa kay Loti. Kaya naman napasaw ito. Kaya naman bigla niyang nabitiwan ang bata. Dito na tumakbo si Loti papalayo. Hahabulin pa sana ito ng matanda nang lumabas na si Kiray mula sa pinagtataguan nito. Ang lakas naman ng loob mo tanda. Kapatid ko pa talaga ang balak mong dukutin. Manong, mabuti nandito ka. Aswang yan oh. Balak akong dukutin yan. Alam ko, kaya humandayan sa akin. May araw pa, pero ang lakas ng loob niyong mandukot. Inilabas ni Kiray ang tansong punyal na pagmamayari ni Lola Magda na ibinigay dati kay Aya, na ibinigay naman ni Aya sa kanya dahil hindi na ito nagagamit ni Aya sapagkat nagagawa na nitong makontrol ang kanyang pagiging aswang. Umangil naman ang matandang aswang kay Kiray pero hindi ito sumugod dahil alam niyang wala siyang laban dito kaya tumakbo na ito patungo sa kakahuyan. Hindi na ito hinayaan ni Kiray na makatakas pa at nag-orasyon ito sabay bato ng punyal sa tumatakas na matanda at dito ay nagawa niya nga itong matamaan. Ayun, sa Manong, ang galing mo. Syempre, ako pa. Tiroan mo din ako nun Manong. Pag malaki ka na, kailangan na hindi ka mataba para magawa mo yun. Sige, magpapapayat na ako. Mabuti naman kung ganun. Tara na, umuwi na tayo. Kanina pa hinihintay ni nanay. Tagal-tagal mo. Hindi ba natin ililigpit ang napatay mga aswang Manong? Hindi na, para magsilbing babalayan sa iba. Na huwag silang mabibiktima sa baryo natin at may kalalagyan sila. Umuwi na nga ang magkapatid. Samantala kay Aya naman sa ibang baryo kung saan may mga nag-aani ng mga palay. Napatigil ito nang mapadaan sa ilang mga lalaki na nagagapas sa mga palay dahil ang ilan sa kanila ay mga kaskas na aswang at nakikihalubilo sa ibang mga tao na nakikigapas din ng mga palay. Natagpuan ko din kayo. Humanda kayo sa akin.
Iisa-isahin ko kayo. Bago lumapit si Aya sa mga ito ay sinigurado niya muna na hindi siya maamoy ng mga kaskas na isa din siyang aswang. Kaya na makasigurado na ito ay lumapit ito sa parang pinuno ng mga tao na nagagapas sa mga palay. Manong, magandang araw ho. May bakante pa ho ba kayo? Kailangan ko lang ho ng trabaho. May sakit ho ang nanay ko. Nagwika naman ang namumuno sa mga ito na tama umuna ang punta niya at kulang sila ng trabahante. Kaya maaari na niya itong ipasok. Talaga ho, Manong? Maraming salamat ho. Pwede na ho ba ako mag-umpisa? Nagwika ang lalaki na sige na umano, mag-umpisa na ito. Kaya naman sumali si Aya sa mga babae na gumagapas ng mga palay. Hindi naman problema sa kanya ang mga mabibigat na gawain. Dahil nung mawala ang lola niya, ay nakaya naman niyang buhatin ang kanyang sarili. Kaya habang nagagapas ito ng palay, ay binilang ni Aya ang mga aswang. Nasa 6 lahat ng mga ito, 2 babae at 4 na lalaki. Matapos makapaggapas ng mga palay maghapon, ay binigyan sila ng pangunang bayad sa gawa nila para may panggasto sila. Kaya kinuha ni Aya ang sa kanya. Pakunwari itong nagmamatsyag at narinig niya na nagyaya ng inuman ang 5 aswang. Sinabi ng 3 lalaki na sila umano ang taya. At ang 2 namang mga babae ay nakaakbay pa sa 2 binatilyo. Kaya hindi na nakatanggi ang 2 at dito nakita ni Aya ang pagsanyasa ng mga ito na alam niya na may balak na masama. Nakita niya din na sumenyas ang isang lalaki na parang pinuno ng mga ito na lapitan siya umano. Kaya naman lumapit ang isang lalaking aswang sa kanya at tinanong kung saan ito umuuwi. Malayo dito Nasa kabilang bayan pa. Kaya nga uwi na ako ngayon. Nagwika naman ang lalaki na ihahatid na umano siya nito pa uwi para ligtas siya makauwi sa kanila. Naku, wag na. Nakakahiya sa'yo. Tsaka maraming siraulo sa amin, baka pagtripan ka pa. Nagwika ang lalaki na wag umano siyang intindihin nito at kaya niyang protektahan ng sarili niya. Pero sinasadya ni Aya na magbanggit pa ng mga rason para hindi siya ang mapagbintangan sa oras na patay niya ang lalaki. Kasi may mga aswang dun sa amin kaya delikado. Lalo na pag umuwi ka mag-isa sa gabi, baka tambangan ka. Tumawa naman ang lalaki at nagwika na mas lalong dapat niya pala itong ihatid at hapon na at delikado na pauwi. Ginatungan naman ito ng mga kasama niyang aswang na sige na umano para ligtas itong makauwi sa kanilang baryo. Sige. Pero wag niyo akong sisihin pag tinambangan ng aswang tong kasama niyo. Tumawa naman ang mga ito at sinabing baka ang aswang pa umano ang matakot sa kasama nila dahil sa laki ng pangangatawan nito. Sige, tumawa lang kayo. Ito na ang huling kita niyo sa kasama niyo. Sabi ni Aya sa kanyang sarili. Kaya naman nagpaalam na si Aya sa mga ito at inihatid nga siya ng lalaking aswang. At alam niya na may balak itong hindi maganda sa kanya. Kaya naman pinauna niya ito sa paglalakad para malaman niya ang kilos nito at baka pag siya ang nauna ay bigla na lamang siyang sunggaban nito habang naglalakad sila. At sinabi ng lalaki na malayo pala umano ang daan na kanyang tinatahak at may alam umano itong daan na mas malapit. Talaga? Hindi ko kasi alam ang pasikot-sikot sa lugar na to Bago lang kasi ako dito. Ngumisi naman ang lalaki at sinabing sumunod na lamang umano ito sa kanya. Tumango naman si Aya. Alam niya na wala namang daan sa tinatahak nila. Malamang pupunta sila sa daan kung saan walang tao makakakita sa kanila. Hanggang sa tama nga ang kutob ni Aya. Dahil lang masukal na ang daan ay huminto bigla ang lalaki. Teka, bakit ka tumigil? Parang wala namang daanan dito Narinig ni Aya na tumawa ito at sinabing andali umano nitong utuin at nagtiwala umano ito kaagad sa kanya gayong hindi pa siya nito nakikilala. Ganun ba? Ikaw din naman ang dali niyong utuin dahil akala niyo malalakas na kayo? Paglingon ng lalaki kay Aya ay nagulat ito nang makita ang anyo ni Aya. Tao pa rin naman ito pero kulay pula na ang mga mata at mahaba na ang itim at matatalas na ang kuko. Kaya naman magbabago pa sana ng anyo ang lalaking gabunan pero inanahan na ito ni Aya na laslasin ang leeg nito. Kaya tanging paghawak na lamang sa leeg nitong bumubulwak na ang dugo ang tangay na lamang nitong nagawa. Inang bagay sa'yo. Matapos mapatay ni Aya ang isang gabunan ay bumalik ito sa lugar at hinanap ang iba pa. Dahil balak ni Aya na ubusin ang mga ito at dahil sa pang-amoy niya madali lamang niyang natunto ng iba. Alam ni Aya na wala siyang laban sa natitirang 5 kapag nilabanan niya ito ng sabay.
Kaya naman iisa-isahin niya ang mga ito at doon siya lamang. Dahil una ay hindi siya nagagawang maamoy ng kalaban. Pangalawa ay mayayabang ang mga gabunan dahil akala nila ay wala nang tatapat pa sa kanila. Nang makita niya ang mga ito ay nagkubli siya sa malapit. At tama din ang kanyang hinala na gagawing biktima ng mga ito ang mga binatilyo. Kaya naman nag-abang ito ng pagkakataon. At nang makita niya na humiwalay ang isang aswang at pumunta ng likod ng bahay para ihanda ang pagkakatayo nito sa dalawa nilang magiging biktima, ay agad na sumalis si Aya at mabilis na sinugod ang gabo ng aswang at tinusok ito sa puso, sabay takip sa bibig nito para hindi makalika ng ingay. At habang naghihingalo pa ito, hinila ni Aya ang kamay nito na may matatalas na kuko, sabay hila sa puso ng aswang. Inilagay pa ni Aya sa mesa ang puso ng aswang at hinila ang bangkay papunta sa kakahuyan. Muli itong nag-abang ng gagawin ng mga itong pagkakamali. Ilang sandali lang, dahil hindi na nakabalik ang kasama nilang lalaking gabunan, ay pumunta ng likod bahay ang babaeng gabunan. Dito ay nakita niya ang sariwang puso ng tao, kaya naman kinain niya pa ito na parang sarap na sarap. Habang pinagmamasdan lamang siya ni Aya, ilang sandali lang ay nakita nito ang bakas ng dugo na patungo sa kakahuyan, kaya naman tinawag niya pa ang kasama niya. Kagaya nga ng alam ni Aya ay wala silang takot. At ang akala ay may napatay na kung anong hayop ang kasama nila, kaya hindi na ito nakabalik. Pero dito na ito nagulat nang makita ang patay na katawan ng kasama niya na nakasabit sa puno. Ano? Masarap bang lasa ng puso ng kasama mo? Hindi. Ikaw? Buhay ka? Oo naman. Nakakausap mo pa nga ako, hindi ba? Nasaan ang kasama namin? Ayun, patay na. Pero wag ka mag-alala. Isusunod kita doon. Umangil ang babae at sinugod si Aya. Pero mabilis din na nagbago ng anyo si Aya at sinabayan ang pagsugod ng babaeng gabunan. Pero dito ay mas mabilis si Aya sa kanya. Kaya gaya nung una ay nagawa din niyang matusok ang puso nito. Isa kang magindara? Oo, ang natitirang magindara na hindi niyo naubos na siyang uubos sa lahi niyo mga kaskas. Kaya dito ay 3 na ang nagagawang mapatay ni Aya sa mga gabunang kaskas. At kagaya nung una ay nagtataka din ng 3 dahil hindi pa bumabalik ang 2. Kaya naramdaman na nila na may hindi tama. Sabay-sabay silang pumunta ng likod ng bahay. At dito ay nakita din nila ang puso na may kagat pa at mga patak ng dugo na kanilang sinundan. At nakita ang patay na katawan ng 2 nilang kasama. Kaya naman umangil ang mga ito. Sumigaw pa ang parang pinuno ng mga ito na magpakita umano kung sino man ang pumatay sa mga kasama nila at wag itong duwag na nagtatago sa kakahuyan. Hindi ako duwag. Ginagamit ko lang ang utak ko. Wala akong laban sa inyong 3. Nagwika naman ang pinuno ng mga ito na humanda umano ito. Sa oras na makita niya ito, siya mismo ang papatay rito. Kaya inutusan niya ang mga kasama na maghiwa-hiwalay sila para mabilis nila itong mahanap. Ito na nga hinihintay ni Aya na maghihiwalay ang mga ito. Samantala, hindi niya alam na sumunod pala sa kanya si Kiray. Dahil nag-aalala ito sa kanya. At hindi din alam ni Kiray na sumunod din sa kanya si Lottie. Dahil nagagawa na makakausap ni Kiray ang kanyang gabay, ay pinakiusapan niya ito na ituro sa kanya kung nasaan si Aya. Tinuro naman yun ang kanyang gabay at si Lottie naman ay sinundan ng kanyang manang Kiray. At dahil nagmamadali si Kiray, hindi niya namalayan na nakasunod pala sa kanya si Lottie sa tulong din ng gabay nitong duwende. Kaya naman itinuro ng gabay ni Kiray ang lugar kung nasaan si Aya. Pero ang nadatnan nito ay ang bahay ng mga aswang na gabunan at ang 2 tulog na binatilyo. At huni ng mga kaskas na tila galit na galit. Kaya nagkubli muna si Kiray para hindi siya makita ng mga ito at may sabulag naman ito para hindi siya kaagad maamoy. Pero si Lottie ay wala. Kaya naman naamoy nga ito ng mga aswang. Dito na nakita ni Kiray na sumunod ang kapatid niya sa kanya na nasa likuran lamang pala nito. Lottie? Anong ginagawa mo rito? Syempre, sumunod sa'yo. Alangan namang namamasyal ako dito ate. Huwag kang ang pilosopo. Mabubukulan ka sa akin. Mamaya mo na ako bukulan manang. Ayan na, aswang mo. Pasaway ka talaga. Kaya tayo nakita dahil sa'yo eh. Ano ka manang? Ang ingay mo kasi. Kaya tayo nakita. Mamaya ka talaga sa akin. Naghanda na si Kiray dahil papasugod na sa kanila ang kaskas na gabunan. Pero biglang sumipol si Aya sa gilid at sinalubong ang papasugod na kalaban at kinalmot sa leeg. At sa lakas ay tumalsik ang ulo nito.
Kaya naman 2 aswang na lamang ang natitira na kalaban nila. Kiray, anong ginagawa mo dito? Isinama mo pa si Lottie dito? Hindi ko sinama yan. Sumunod lang yan sa akin. Anong sumunod? Paano makakasunod sa'yo yan? May gabay na duwende ang bubit na yan, Aya. O Ate Aya, aswang ka pala? Oo, Lottie. Pero wag mong ipagsasabi Oo ba? Basta palagi mo akong ililibre. Kita mo na kung gaano kadugas yan? Kasalanan mo naman. Hindi ka nag-iingat. Kaya tuloy nakasunod sa'yo ang kapatid mo. Ikaw nga, ang sabi mo isasama mo ko sa laban. Pero bakit mo sinusolo ang laban, Aya? Hindi ko sinusolo ang laban, Kiray. Ayoko lang na mapahama ka. Pero nangako tayo kay Lola Magda na magtutulungan tayo, hindi ba, Aya? Alam ko, Kiray. Pero natatakot lang ako na may mangyari sa'yo. Ikaw na lang ang pamilya ko. Naku, mamaya na kayo magdrama dyan. Ayan na ang mga kalaban. Lumitaw mula sa kakahoyan ng nititirang kalaban nila na mga kaskas, isang lalaki at isang babae. Tingnan mo, Lucio. May natitira pang magindara. Nagwika naman ang lalaking gabuna na si Lucio, nauunga umano. Ang akala niya ay nalipol na nila ang lahi ng mga ito. May 18 taon na ang nakakaraan nang pag-awayin nila ang mga magindara at mga albularyo at antingero at pinatay ang mga natitira sa lahi ng mga ito. Pero bakit umano may natitira pa? Yun ang malaking pagkakamali nyo dahil may natira pang magindara sa mundo na siyang lilipol sa uri nyo. Mga kaskas na gabunan. Ano naman kung may natira pa? Di papatay natin. Ay mga pangit, hindi nyo kaya ang manang Aya ko. Kaya unahin na lang ang manang Kiray ko. Tumahimik ka nga dyan, Lottie. Kiray, huwag mong ibababa ang depensa mo. Papanganib ka laban ng mga gabunan. Oo, Aya, alam ko. Tag-isa tayo ng kalaban. Sa'yo yung lalaki, sa akin na lang yung babae. Sige, Kiray. Sinasabi ko na nga pa ang mahina ang pipiliin mo, Ate Kiray. Tumahimik ka nga dyan, Lottie. Akala mo ba? Matatalo mo ako, dalaga? Di subukan mo. Sinugod nga ng gabunang babae si Kiray pero nagawa itong masangga ni Kiray gamit ang punyal nito. Ano ba yan, pangit? Ang hina na nga ng kalaban mo. Hindi mo pa matamaan? Saan ka ba kang piloti? Kay Ate Aya, Mamaya ka talaga sa akin na bata ka. May ibubuga ka din pala, dalaga. Pero mukhang alam ko ng kahinaan mo. Sabay tingin nito kay Lottie. Huwag mong isali dito ang kapatid ko dahil ako ang kalaban mo. Huwag mo akong utusan sa gagawin ko. Sinugod nito si Lottie. Nang papasugod na ang aswang, ay nagpakawala ng apoy ang gabay na duwende ni Lottie kaya napatakip ng mukha ang aswang para hindi ito tamaan ng apoy sa mukha. Pero hindi pa man ito natatanggal ang mga kamay sa mukha ay napahiyaw ito nang sabuyan itinulote ng langis na pangontra na kanyang kinuha sa lagayan ni Kiray. Kaya naman napahiyaw ito. Saan mo kinuha ang langis na yon? Sa gamit ko, no? ang ingay mo naman, manang. Tapos sino mo na kalaban mo? Umanda ka talaga sa akin. At dito ay sinugod ni Kiray at sinaksak sa dibdib ang gabo ng aswang kaya naman napatay niya ito. Wala ka pala Kung hindi dahil sa akin, hindi mo magagawang mapatay ka agad ang kalaban mo, manang. Hindi ka pa rin lusot sa akin. Sandali, si Aya. Samantala kay Aya naman, kalaban ng pinuno ng mga kaskas, ay sinabi ni Lucio na alam umano ni Aya na siya ang pumatay sa mga magulang nito. Ganun ba? Mabuti naman, maipaghihiganti ko na din sila mula sa'yo. Malakas at mabilis si Aya, pero ganun din ang pinuno ng mga kalaban nito na si Lucio, kaya patas lamang sila. Pero sa tagal ay lumilitaw ang lamang ni Lucio sa eksperyensya sa mga laban nito, hindi kagaya ni Aya, kaya naman nakakalamang na ito. Nagwika ang kalaban niya na walang maitutulong ang mga kaibigan niya dahil hindi ito makakapagbanggit ng mga orasyon na pangontra sa kanila dahil pareho silang matatamaan. Pero ngumiti si Aya at nagwika. At talaga? Yun ang akala mo? Kiray, ngayon na. Orasyon ng kabutihan. Ako'y nananawagan. Pabagsakin mo ang pwersa ng kasamaan. Nagpakawala si Kiray ng malakas na orasyon. Sa tulong na din ng kanyang gabay, ay mas dumoble pa ang lakas nito. Nagsabay na tumama kina Aya at Lucio. At si Lucio lang ay hindi nakagalaw. Kaya naman nagtaka ito dahil katulad niya ay aswang din naman si Aya. Pero bakit hindi ito naapektuhan ng orasyon na pinakawalan ng kaibigan niya? Aswang nga ako, pero aswang na pinalaki ng isang albularya.
na siyang nagligtas sa akin mula sa inyo. Kaya katapusan mo na. Gamit ang kanyang matatalas na kuko, ay hinampas niya ito sa leeg ni Lucio dahilan para mapatay niya ito. Ang galing Ate Aya, napatay mga pinuno ng mga pangit. Wow, si Aya binati mo. Ako? Hindi. Ako nga ang may gawa kung bakit hindi yun nakagalaw eh. Salamat sa iyo, Kiray. Nagawa mo na rin maipaghiganti ang mga magulang ko na pinatay ni Lucio. Walang ano man yan, Aya. Ano, tara na? E paano yung mga lasing dito? Hayaan mo sila nang matroma at hindi na uminom pa kung sakaling makita nila nangyari dito pagising nila. Umuwi na nga ang mga ito sa kanilang baryo kung saan namuhay na sila ng tahimik at payapa. Pero kahit napatay na ni Aya si Lucio, ay sige pa rin sila ni Kiray sa pagpuksa ng mga kampo ng dilim. Dito ko na po tatapusin ang kwento ni Aya, ang albularyang Magindara. Sana po ay magustuhan ninyo. Maraming salamat at magandang araw po sa lahat.